You know what, Jenny? Napakaswerte mo sa fiancé mo. Paul Jake Del Fuego is the most sought-after bachelor in town. Ang dami talagang babaeng naghahangad na mapansin man lang niya. But the winner is Jenny! Maating wika ng bading na si Patrice, ang couturier na kumukuha ng sulat ng babae para sa wedding gown na gagawin nito. Well, iba ako eh. Nakangitit may magmamalaking wika ni Jenny. Yes, she is really very proud dahil siya na ang babaeng pakakasalan ni Paul Jake Del Fuego. But come to think of it, napakaraming hirap ang pinagdaanan niya bago tuluyang nahulog sa kanyang patibong ang gwapong binata. Anyway, ang lahat naman ng paghihirap na kanyang ginawa at tiniis ay mabubunga na ngayon. 2 months from now, ikakasal na sila na PJ and it's a grand wedding. Isang kapangapangarap na kasal ng kahit na sinong babae na naising maranasan. Magiging kanyang-kanya na si PJ at mapapabilang na rin siya sa malaki at mayamang angkan nito. Lalong kumisot ang puso ni Jenny sa isiping yun. Sa loob-loob pa ng iba na ang maganda, babae, at ibang madiskarte. Okay ng measurement mo, so ano naman ang style ng gown ipapagawa mo, darling? Malambing na tanong ng couturier. May napili ka na ba sa mga disenyong nariyan? Napasimangot sa Jenny. Binitawan ng hawak na mga katalogo na iba't ibang yari ng wedding gown. They are all simple. Simple? My God, ano ka ba? They were all the greatest collection of all the top designer, not just here in the country, but from all over the world. And, well, what can I do? Hindi ko nga sila type lahat. I want my wedding gown to be more beautiful and unique. Wala ka namang ibang katalogo dyan? Hay, ewan. Anyway, buti pa panoorin mo na lang ang mga video na nadalan ko mga fashion show. Baka may mapili ka sa mga greatest creation na inirampa ng mga sikat na fashion model all over the world. Sigurado may mapipili ka na sa mga to. Nagbukas ng TV at DVD si Patrice. Okay, fine. Let me watch it. Nakatikwas ang kiling na humalakip-kip pa si Jenny at pinanood ang video. Papasok sa main office si Patrice si PJ mula sa fitting room kung saan siya nagsukat ng mga tuxedo para sa kasal nila ni Jenny nang mapatitig siya sa TV monitor. Kung mapapanood ng mga fashion model nila Rampa ang nagagandahang wedding gown. And now for our finale, I would like to present. Namatay ang spotlight na tumatanglaw sa catwalk na kanina lang inilalakaran ng mga nagagandahan at nagsaseksihang model pagkuway tumuon ng ilaw sa gilid ng stage. Mula roon lumabas ang isang matangkad at magandang dalaga, ang isang napakagandang yari ng wedding gown na gawa sa mamahaling tela. To all of you, the greatest creation of our very own, Fenella. Wow! Bulala si Jenny titig na titig sa magandang wedding gown na tila sumasayaw sa salo ng liwanag ng ilaw ng mga palamuting beads at sequins na nagkikislapan. At ang magandang hubog ng katawan ng modelo na nilapatan ng damit ang lalo nagbigay buhay at ganda sa kayarian ng wedding gown. Ang ganda! Yes, I like that gown. Patrice, ganyan ang tahiin mo para sa akin. Oh my! Kapag ang wedding gown ay nang sinuot ko, siguradong ako maging pinakamagandang bride sa araw ng kasal ko. Nagdingning ang kislap ng mga mata ni Jenny habang sumusunod ng paningin sa bawat galaw ng modelo at inirarampat sa catwalk ang damit. Ang ganda! Ang ganda-ganda niya! Why does my heart is beating like this? Habang si PJ na nakatayo pa rin sa pinto, wala sa loob na napatatop sa tapat ng dibdib. And she looks familiar to me. Talaga? Yan ang gusto mong nyari ng gown mo? Oo nga. Hay, ang ganda, diba? Tsak bagay na bagay sa akin yan. But of course, my dear, sabi ko na nga ba't magugustuhan mo talagang isang yan? Lalo pat ang modelo ng damit ay si Kisses. Ang ganda talaga ng modelong yan, hindi ba? Napakaganda ng katawan kaya lapat na lapat sa kanyang kahit anong tabas ng damit. Alam mo bang siyang naging model of the century na nakarang search for new Asia's model of the century? Kiber ko kung sino nagbodelo ng gown. Bahagya namang napasimangot si Jenny. Bahagya lang sinulapan ang mukha ng model. I don't care about that model. Kahit na sinong magsuot ng gown na yan, siguradong gaganda dahil sa magandang yari ng damit. Pero kusa ding natigilan sa Jenny at muling sinulapan ang mukha ng model. Oh God! It's her! It's Kirsten Daniel Hidalgo. I doubt that, Jenny. Alam mo bang kaya sumikat ang Kisses na yan ay dahil nga napansin ng mga fashion show na kakaiba naging dating ng mga imunomodelo niyang damit? Basta siya nagsusuot. Kahit yata basa na isuot sa kanya, tinirampan niya sa catwalk. Tatangkilikin na mahilig sa fashion dahil nagbumukhang elegante, regal at sosyal. Bakagyang tumikwas ang kilay ni Jenny.
Naiirita na talaga ito sa sobrang papuri na inuukol ng couturier sa modelo. And at the same time, tila may naghahabol ng daga sa dibdib nito. Sa isiping kilala nitong modelong may suot ng wedding gown na natipuhan. Exage naman ng mga fashion show na yun. At exage ka na rin ha? Pero pinilit ng babaeng ignorahin ang kakaibang pakiramdam na iyon. No my dear. Tila naman hindi pa rin nakakalata si Patrice na iritado ng babae. Marami na ako napanood na fashion show, siya yung pinaka-finale. Talagang nagkakaroon ng kakaibang dating ang... So you mean, kapag ako nagsuot ng damit na yan, hindi maging ganyan kaganda at kalakas ang dating? Paangil lang himig ni Jenny. Ha? Sa wakas, nahalata ng bading. Hindi naman. I mean, you know what? Mas mabagay sa akin ang damit na yan dahil sa mahal ng bayad dyan. Siguradong hindi yan kayang bayaran at bilhin ng kesas na yan. Hanggang sukat pagmamodelo lang siya sa mga damit. Kailanman di siya magkakaroon ng ganyan. Samantalang ako, kahit magkano pa yan, kayang bayaran ng fiancé ko. Kaya hindi ko lang siya isusuot. It will become my possession. Oo nga. Sorry, masyado lang akong... It's okay. But next time you should watch your tongue. Saka biglang ini-off ni Jenny ang TV. Or else mawawalan ka ng big time ng customer. At biglang ini-off nito. Napatikim na sa JP na dinig ang pagtataray ng kanyang fiancé. Oh, PJ, nariyan ka na pala. Biglang bumaba ang himig ng babae. Tapos ka na bang mag-fitting ng tuxedo? May napili ka na bang terno para sa... Yeah, hindi naman ako mapili. Anyway, bakit mo naman inaaway si Patrice? Bahagyang formal ang mukha ni PJ na naging maitim ang titig kay Jenny. He's just telling the truth. Napakaganda ng gown na yun at lalong gumanda dahil bagay na bagay sa may suot. Ha? Bagay na bagay sa may suot. Pero bahagyang napasimangot ang babae. Halatang na-offense sa sinabi ng binata. Pero hindi makapalag si Jenny. Hindi ito makakontra sa sinabi ng fiancé at lalong din ito magagawang awayin ng binata. Sa simula pa lang alam ng babae nang magaganap na kasalan sa pagitan nila ay balot na ng problema at disgusto. Somehow she know it's almost a shotgun wedding. Anyway, yun na ba talagang napili mo? Kaswal na humakbang papasok si PJ. Naupo sa naraong sapat nagbasa-basa ng magazine. Gusto mo rin ba yun? I mean, baka pipili na lang ako ng iba. Well, bahala ka. Since sa simula pa lang pinagtatalunan na ninyo ni Patrice kung kanino mas mabagay ang damit na yun. So, wag mo na lang piliin. Tila pabaliwalang wika ni PJ na hindi naman nag-abalang tumingin sa babae. Sige, Patrice, yun na lang nasa katalogo na nakita ko kaninang pipiliin ko. Ganon? Sige, bahala ka. Bahagya naman tumigwas ang kilay ng couturier. He smells something fishy pero nagkibit balikat na lamang ito. Lalo pat nakadarama na rin ito sa magiging bride ni Paul Jake Del Fuego. Buti nga sa'yo, taray-taray mo ha. Talaga namang duda ako kung mabagay sa yung wedding gown na yun na nirampa ni Kisses. She is my idol. Talaga namang mukhang sa kanya lang mabagay ang wedding gown na yun. Ang ganda-ganda yata niya. Tsurang palengkerang social climber na to. Kung hindi ko pa naulinigan sa mga amiga ko na mukhang na shotgun wedding ang most sought bachelor in town na CEO ng Del Fuego Shipping Corporation. Lalo pa siguro magtatari ang bruhang to. At si Jenny, may sarili ring saloobin. Kakainis. Nakakainis talaga. Hindi bale. Kapag kasal na kami ng lalaking to, mas lalong wala na siya magagawa. Ako na maging reyna sa 3 palapag ng mansyon na naipatayo niya sa Laguna. At magiging isa na akong ganap na Queen of Del Fuego Empire. At ang batang ito sa sinapupunan ko, magiging isa siyang ganap na Del Fuego. Pagsilang niya, mas lalo ka nang walang kawala sa akin, PJ. Kahit anong gawin mo, hindi mo na ako may papagtapuyan sa buhay mo. At kapag dumating ang oras na yon, hindi ako papayag na barahin niyo ko na kagaya ng lagi mong ginagawa sa akin. At ang Kirsten Daniel Hidalgo na yun, talaga nga palang sumikat bilang ramp model ha? After 5 years na hindi siya nagpakita sa amin, ngayon biglang susulpot at sikat na. Pero wala pa rin siya sa akin. Kahit gano'n pa siya kasikat at kalakas kumita ngayon, wala naman siyang Paul Jake Del Fuego na mula sa bilyonaryong angkan. Ako pa rin ang wagi. Talo ko pa rin siya. At sa akin pa rin mapupunta ang pinakamagagandang bagay dito sa mundo. Kahit kailan, hindi siya mananalo sa akin. Habang si PJ mas sarili ding saloobin. Damn, I shouldn't have said that. I shouldn't do that. She is my fiancé. She will become my wife and the mother of my unborn child. Sa ayaw ko at sa gusto, kailangan ko siyang tratuhin ng maganda. Dahil pumayag naman ako makasal sa kanya for the sake of my child. But what should I do? Kahit anong tagong gawin niya,
Kahit nagaano pa siya magkunwari, lumalabas ang tunay niyang ugali. At palagi ko pang nahuhuli kung ano talagang tunay niyang kulay. Napabuntong niya na lamang si PJ sa isiping yon. At bakit pa hindi ko napigil ang pag-init ng ulo ko nang marinig ko nagtatry siya tungkol sa modelong yon? At ang modelong yon, Kirsten Danielle Hidalgo? She really looks familiar. Saan ko nga ba siya nakita? At bakit kinabahan ako na mapagbastan ang mukha niya? Mag-aalmusal ba kayo, senyorita? Just lang ho, Aling Ramona. Nasaan ho ang rasyon ng dyaryo? Nasa dining table na ho. Sige. Sa tabi ng swimming pool na lang ninyo dalhin pati ng juice ko, ha? Oho. Humakbang na si Kisses patungo sa sliding door, palabas patungo sa swimming pool na nasa tagilidang bahagi ng bahay. Pagsapit doon, hinubad niya ang suot na roba, naiwan ang two-piece red swimsuit na very revealing ang yari. Pagkaway dumiretso siya sa diving board at nag-dive sa swimming pool. Bahagi ng kanyang everyday workout ang 30-minute swimming para ma-maintain na magandang hubog ng katawan. Kailangan mapanatili niyang nasa kondisyon ng katawan at ma-maintain na magandang hubog niyon para sa kanyang trabaho bilang modelo. Pero kung tutuusin, kahit hindi siya mag-ehersisyo, tila hindi naman magbabago ang kanyang kaseksihan dahil isa siya sa mga babaeng pinagbala na magkaroon ng mabilis na metabolism. Kaya kahit anong kainin, hindi naman tataba. But still, mas pinili niya magkaroon ng disiplina sa sarili para makasiguro. Isa pa, nakakadagdag ng kumpiyansa sa kanyang sarili ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Lalong-lalo na kung rumarampas siya sa catwalk at sigurado siya na walang masisilip ng mga extra fat sa katawan niya ang mga manonood ng mga fashion show na kadalasan siya ang main event at taga-endorso ng mga greatest creation ng mga couturier at fashion designer na nagtitiwala sa kanya. Ilang ulit nagpabalik-balik ng langoy sa magkabilang dulo ng swimming pool si Kisses. Nang tumunog ang timer na nakaset for 30 minutes, umahon na siya tinungo ang mesang bakal kung saan nakalagay ang kanyang kulay orange juice at ang newspaper na ugali niyang basahin tuwing umaga. What is the news for today? Let me see. Sinimulang buklatin ni Kisses ang broadsheet. Matapos basahin ng mga headline at inside story, hinanap naman niya ang society page. Oh, Jenny Rivera is about to get married? At sinong mapalad? Malas palang lalaki. Nangingiti sa sariling hinagilap niya ang pangalan na magiging groom ni Jenny. Paul Jake Del Fuego? Sounds familiar, ha? Sinulyapan niya ang kalakip na larawan sa naturang new item na iyon. Oh, bahagyang napangiti si Kisses ng matitigan ng mukha ng lalaking katabi ni Jenny sa larawan. Gwapo, ha? Devilishly and ruggedly handsome, and at the same time mukhang big time. He has an aura of a very authoritative man. Hey, wait. Yeah, I know him. Galing siya sa malaking angka ng mga billionaire. Del Fuego kung ganon. Ang gagang Jenny. At nakatisod pala ng big time. At hindi ka pa pala nakakarma sa mga ginawa mo sa akin? Pwes, ako ang magdadala ng karma sa'yo. Kagaya ng pinangako ko noon sa sarili ko, gaganti ako sa mga ginawa mong pananakit at pangaagaw sa akin. This time ako naman ang mananakit at mangaagaw. Nakanda na ako, Jenny, so be ready. Pagkaway dinampot niya ang baso ng juice at uminom habang titig na titig sa mukha ng lalaking katabi ni Jenny. And not bad, ha? Ang gwapo niya. At isa pang Del Fuego. Isang malaking bonus para sa akin ang mapili ng lalaki. Mahusay ka talaga, Jenny. Pero tingnan lang natin kung sino mas magaling na babae. Ikaw o ako? My God! Akala ko ba pagkatapos ng kontrato mo, pipirma ko ulit ng another 2 years sa agency ko? Bakit ayaw mo namang renew ng contract? Tita Sibel, I'm just asking for 3 months leave. Gusto ko lang talaga magpahinga, okay? O, gano'n naman pala. 3 buwan lang hinihingi mong bakasyon. Bakit ayaw mapangpirma ng kontrata natin? Ang ilalagay kong effectivity date ay after 3 months pa. Kung kailan ka babalik at... Tita, gusto ko lang muna magbakasyon na wala akong iniisip. Kung bibirma na ako ng kontrata ngayon, kahit nasa bakasyon ako, palagi ko pa rin maiisip ang trabaho at ang mga babalikan ko. Eh kung ganyang ayaw mo pang mga ng kontrata, feeling ko hindi ka na babalik. Ano ka ba? Of course, I will be back. At sa inyo ako babalik, ha? Malaki yata ang utang loob ko sa iyo, so relax ka lang. Promise mo yan? Oo naman, don't worry. Wala ring nagawang may-ari ng agency nang ayaw rin talaga na pumirma ni Kisses. At nang lisanin niyang agency nito, nagsimula na siyang bumuo ng mga plano para sa kanyang mga balakin. Hold on, Jenny. I'm coming back to your life now. Nangingiti sa loob-loob ni Kisses habang nagdadrive ng kanyang Lexus na nabili niya mula outright payment na natanggap sa huling kontratang katatapos lang. Bakit naman hindi ka makakapunta? It's my birthday today, PJ. Naganda pa naman ako na masasarap na pagkain kay Tita Alice.
May kalakip ng pagdaramdam ang himig ni Jenny habang kausap niya sa cellphone. Jenny, sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Sa dami ng trabaho ko rito sa opisina na kailangan kong matapos bago ako mag-leave, wala na talaga akong panong nagpupunta pa sa mga party o handaan na kagaya niyan. Bahagyang iritadong himig ng binata habang sinisingit ang pagpirma sa mga nakatambak na papeles sa kanyang mesa. I know, pero ano ba naman yung sumaglit ka lang para naman makita ka ng mga kaibigan at kamag-anakan ko na imbitado? This is my last birthday na single pa ako. Next year may asawa na ako at may anak. Baka hindi naman si Kaso magaganda at mangumbid akong, hey, ayoko makipagkulitan sa'yo, okay? Hindi ka na nakasama sa akin kahapon sa pamamili ng ipapagawang design para sa invitation card dahil busy ka. Hanggang ngayon ba naman? Hindi talaga ako pwede dahil kailangan kong tapusin ang mga trabaho ko. And also, I have a dinner meeting sa isang investor kaya hindi rin talaga ako pwede mamayang gabi. So, explain mo na lang sa mga bisita na busy ako or better yet, sabi mo na lang na out of the country. Hey, hindi mo ba ako naririnig? At hindi mo ba ako naintindihan talaga? Marami nga akong trabaho so please, don't waste my energy just by making explanations to you. Naaburido na nga ako dito sa office, dadagdagan mo pa? Paul Jake? So, can I hang up this phone? O plano mo talaga akong kulitin hanggang mamaya? Sorry. Sige, bye-bye na. Bye. Ipapadeliver ko na lang dyan sa bahay ninyong regalo ko, okay? Sige. Naiiling na ini-off na ni BJ ang cellphone. Napatitig sa kawalan. Ang kulit. Kahit na ayoko sana siyang barahin dahil birthday niya ngayon, pero talagang nauubos ang pasensya ko sa kanya. Nakakainis naman kasi. Ang kulit. Hindi makaintindi. So what should I do? Kahit na ayokong pasamay ng kanyang loob dahil baka makasama sa baby namin, hindi ko talaga mapigil ang sarili ko. Ang hirap talaga pilitin ng puso. Kung siguro siya ang babaeng minsan na imagaw sa aking interes, ang babaeng yun na kahit minsan ko lang nakita at di ko na talaga matanda na mukha, bakit hinahanap-hanap ko pa rin? At tumaasam ako na muling makita. Naiiling na binuksan ni PJ ang drawer sa ilalim ng mesa. Mula noon, isang kulay rosa sa diary ang kilungha. Kirsten Danielle Hidalgo. Ang ganda talaga ng pangalan ng may-ari ng diary na to. And it's been 6 years mula na mapasa kamay ko ito at nabasa mga nakatala rito. Pero bakit ba hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilang asamin na sana'y muli ko siyang makita. Kaya lang paano ko naman siya makikita? Maliban sa ang alam ko lang ay maganda siya, hindi ko talaga matanda ng kanyang itsura. Well, maybe if I see her again, baka ma-refresh sa isip ko ang kanyang anyo at makilala ko siya. Matapos isandalang likod sa swivel chair, pumikit ang binata at minsan pang binalikan sa isip ang alaala ng partikular na araw na iyon. 6 na taon na nakakalipas. Sir, traffic ko talaga. Gustuhin ko maghanap ng shortcut, hindi po talaga ako makakalusot. May banggaan po ng truck at po sa bandang unahan natin. Wika ng driver ni PJ na si Mang Sixto. Ganun ba? Paano kaya to? Kailangan ko talaga makarating sa meeting place namin ni Mr. David. Ito pa naman ang binigay sa akin assignment ng mga elders. Ang mamatandang iyon para makukumpayan natin ang kontrata bilang supplier ng materials sa bagong building na ipapatayo nila. Sir, bakit hindi na lang po mag-MRT muna kayo? Oh, MRT? Oh, hindi naman rush hour ngayon kaya kahit na mag-MRT kayo, ay hindi kayo masisiksik. Gamitin na lang ho ninyo itong MRT card ko. May load pa yan kaya hindi lang kayo pipila sa bilihan ng ticket. Ha? Napatitig siya sa inaabot itong MRT card. Pero hindi ko pa nararanasan sumakay sa MRT, Mang Sixto. Baka ho. Pero sa bagay, mabilis nga palang MRT train, ano? Oo naman. Kumpara rito sa kotse natin nakaipit sa traffic at walang kasiguruhan kung kailan naandar, mas mainam nag-LRT bilang apprentice ni Vidal na siyang nakaupo bilang CEO ng Del Fuego Construction Company. Hindi siya dapat pumalpak sa trabahong binigay nito dahil alam niya ang utos na iyon ay mula sa nagmamasid sa kanyang performance kung kailan sa nararapat tumawak ng mas mataas na posisyon sa alinmang kumpanyang nasa ilalim ng Del Fuego Empire Group of Companies. Baka 20 minutes lamang naroon na kayo sa meeting place niyo. Ayaw pa rin ni PJ sa ideyang sasakay siya sa MRT pero hindi talaga siya pwedeng mahuli sa oras ng meeting nila ni Mr. David. Sige na nga ho, mag-MRT na lang muna ako. Sumunod na lang ko kayo roon ha? Okay, ako nang bahala. Ingat nga rin pala kayo sa pagsakay ha. Marami nang maloko diyan at baka madukutan pa kayo. Sige ho, ako nang bahala. Hindi man rush hour, siksikan pa rin sa hagdanan pa lamang, pakyat sa MRT station. Hay, ano ba to? Kung hindi lang talaga kailangan ako makarating agad doon, hindi ako magtsatsaga. Ay, ano ba? Mama, wag naman kayong manulak.
Napatingin si PJ sa kasabayang babae sa pag-akyat sa hagdanan na mapasiksik ito sa kanya dahil sa walang pakundangang pagdaan ng isang malaking lalaki na nagmamadaling mauna sa itaas. Pasensya na, miss. Nagmamadali lang. Wika lang ng lalaki, diretso pa rin umakyat at hindi man lang nag-abalang lumingon. Bastos, kalalaking tao kumambangga, wagas. Bubulong-bulong na lang ang wika ng babae na nagpatuloy na rin sa pag-akyat. Habang sinisiksik sa bag na sukit, ang kulay rosa sa tila notebook at dahil magkasabay pa rin sila sa hagdan, at talagang siksikan, hindi maiwasang madikit ang braso niya sa makinis at waputi nitong braso. Wow! Ang lambot naman ng balat niya. Sa loob-loob ni PJ na hindi maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang pakiramdam sa simpleng pagkakadikit lamang ng mga balat nila. Oh shit! Ano ba naman ako? Parang braso lang kung anong iniisip ko. Pero agad din niyang sinuway ang sarili. Iniiwas na mapasulyap man lamang sa kasabayang babae. Hanggang sa wakas, sakarating na sila sa kataas na MRT. At nag-unahan na mga iyon na may dalang ticket sa pagsuksok sa butas na may umiilaw na kulay berde. Nawala na sa loob ni PJ ang babaeng nakasabay sa hagdanan dahil nagkahiwalay na sila ng booth na pinasukan at bahagya rin siyang nalito kung paano isasaksa sa butas ang kanyang ticket at muntik pa nga niyang maiwanan kung hindi lang inihabol sa kanya ng isang babae. Salamat ho, kinukuha pala to. Ngayon lang ako nakasakay sa MRT. Hindi ka makakalabas sa babaan mo kapag wala kang card. Natatawa na lang na wika nito dahil sa may tuturing na katangahan niya. Napakamot na lang sa ulong pumila na rin siya sa hilera ng mga taong nasa platform at naghihintay sa hintong MRT train. Ilang sandali pa'y kabilang na si PJ sa mga pasaherong ang iba'y nakatayo na lang at halos magkapalit ang mga mukha dahil siksikan. Ganito pa lang sumakay dito, parang di yata ako makahinga sa dami ng tao. Hay, konting tiis lang, konting tiis. Paalala niya sa sarili na dinaan na lang sa paglibot-libot ng paningin, sa paligid ng paningin para malibang siya. Maya-maya ay kusang natigilan ng binata sa ginagawa na makaurinig siya ng mahinang hikbi. Otomatikong napasilap si PJ sa babaeng nakatayo sa mismong harapan niya at nakahawak din sa tubong nasa gitna kung saan nakahawak din siya. Oh, it's her! Siya yung babaeng nakasabay ko kanina sa hagdanan na binangga na isang lalaki. At shit, halos magkadikit na palang kamay namin nakahawak sa tubong to ah. Tila naman biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam sa maling pagkadama sa init ng kamay nito. Ano ba to? Bakit bigla na lang nag-iinit ang pakiramdam ko kapag nararamdaman kong balat niya? Pero gusto mang alisin ng binata ang kamay sa pagkakahawak sa tubo para mapalayo sa kamay nito. Hindi niya magawa dahil puro na nakakapit na kamay ng ilang pampasahero ang mahabang tubo. Baka mamuwal siya kapag bumitaw. Nanatili na lang nakakapit ang kamay ng binata sa tubo at ininis ang hindi ba paliwanag na pagkabalisa sa pagkakadilat ng kamay nila ng magandang dalaga. At sa ilang sandali, hindi niya napigilang palihim itong pagmasdan. Ang kaharap na bahagya pa rin nakayuko. At tama nga siya. Ang naurinigan niyang mahinang higpi ay dito nga galing. At lalo makakasigurong binata ng pasimple nitong pamunasan ng tisyong ilang patak na luha na naglaglag mula sa mga mata nito. Umiiyak siya. Oo nga, umiiyak siya. Pero sa ilang sandali, hindi niya magawang alisin ang pagkakatitig dito. Noon naman biglang nagtaas ng mukha ang dalaga. Marahil ay may nakatitig dito. Hi. Bakit ka umiiyak? Bakit nabigla na nahuli nitong siya? Ay hindi pa rin niya napigilan ang pabulong na magtanong. Mind your own business. Napairap ito sa kanya at muling nagpahid ng tissue. Pero manipis na ang tissue nito na basa na ng luha, kaya napunit na iyon. Here oh, maninis yan. Bagong plancha pa. Gamitin mo na muna. Automatikong nadukot ni PJ ang panyo sa kanyang bulsa at naiabot dito. Pero minsan pa ilap ang tinutugon nito sa kanya. Miss, malinis talaga ang panyo ko. Gamitin mo na. Pabulong na wika ng binata. Parang di niya mapapalampas ang pagkakataong iyon na hindi madamayan ng magandang dalaga sa harapan niya. Thanks, but no thanks. Enes na bigla itong bumitaw sa tubo, sabay talikod sa kanya. Pero bigla namang kumadyot ang andar ng train na marahil ay may nadaanan kung ano sa riles. O baka bahagyang napaliko kaya nagkaroon ng konting pag-uga. Ay! Bumuway ang tayo ng dalaga at anyong mabubuwal. Hey! Mabuti na lang naging maagap si DJ sa pag-alalay at pagsalaro ito. Ha? Napasingap ang dalaga ng maramdaman kung saan napasapong kamay ng tagapagligtas nito. Oh my God! Habang nanlaki ang mga mata ni PJ ng maramdaman din kung saan nga siya napasapo. It was her right breast. It is round and firm, but it's soft. Habang unti-unti nang humihinto ang MRT na sumasapit na sa isang station. Ortigas Avenue Station.
Malakas sa tinig mula sa speaker. Bastos! Bigla naman bumaling kay BJ ang dalaga. Bago pa nakapag-isip ng gagawin ng binata, isang malakas sa sampal ang kanya natanggap. Napasa po siya sa namanhid at nabiling na mukha. Pervert! Manyak! Habang dalagang nampal, ay agad namang sumabay sa hugos ng mga tao, papalabas ng bumukas ang pinto. Natulala na lang si PJ habang nakatanaw sa nanampal na dalaga at unti-unti na rin nawawala sa kanyang paningin dahil nakakubli na sa mga tang pababa sa hagdanan ng MRT. Noon biglang umandar ang tren. Ops! Napapitlag pa ang binata at napalinga sa paligid. May ilang paserong nagbubulungan, nangingisian habang pasulap-sulap sa kanya at halatang siya ang pinag-uusapan. Damn! Inigdara na lang ni PJ ang mga ito. His mind is still occupied by that pretty lady na nanampal sa kanya. Para gusto ko lang naman makatulong. Ang sungit pala, ang tapang pa. Kasalanan ko bang napasa po ko sa dibdib niya sa pagnanais kong malalayan siya para hindi mabawal? Naiiling na napayo ko na lang ang binata. And what was that? Isang kulay rosa sa notebook o libro nakita niya sa lapag. Kanino kaya ito? Sa kanya kaya ito? Oo nga, kanya to. Nakita ko kanina habang silusok ko na sa bag ang notebook na ito. Mabilis na nadampot ng binatang notebook at binuklat. A diary? May diary siya ha? At anong name niya? Kirsten Danielle. Wow, ang ganda ng pangalan niya ha? Napangiti si PJ at tila nawala ng pamamanhid na nasampal na pisngi at lalo siyang nawalan ng pakialam sa ilang pasahero na nakatingin pa rin sa kanya. Oh shit, sa Ortigas Avenue na rin pala ako bababa. Bigla niyang naalala. Pero wala na siya magagawa kundi ang huminto sa pinakauling station ng MRT train at kailangan niyang sumakay ulit pabalik para makapunta sa meeting place na ni Mr. David. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Napailing na lang si PJ sa bahaging yon sa pagkakaalala sa isang nakaraan na hanggang ngayon tila hindi niya matakasan. What was really wrong with me? It's just a simple encounter. A boy meets a girl. No, actually a boy who saw that beautiful girl. It's just nagka-crush ang boy sa girl pero suplada pala ito kaya hindi nagkaroon ng happy ending ang encounter na iyon. Hindi lang ako na-snob ng babaeng yon, nasampal pa ako. At saan ko man tingnan at isipin, napaka-imposibleng muli kami magtagpo. And that was 6 years ago. Pero bakit para napakalaking bahagi ng pagkatao ko ang tinangay ng babaeng yon? I still cannot move on. And I'm still holding on to this diary na para bang kapag paulit-ulit ko itong binasa ay pangarang milagro. Pero sa huli natagpuan niya ang sarili na muling binabasa mga buod na nakalagay sa diary ni Kirsten Danielle. Partikular na nakalagay sa isang page na may petsa kung kailan nakasakay niya ito sa MRT at napulot niya ang diary nito. Akala ko sa pagdating ni Tio Andy at ng kanyang anak sa bahay namin, muling mabubuo ang aming pamilya na hindi nabuo dahil namatay si Daddy, na mag-asawang muli si Mommy. Magiging masaya na ulit ako dahil may daddy ulit ako, may kapatid pa. But I was wrong. Ang babaeng akala ko'y magiging kapatid ko, kaibigan, karamay at kasama, ay siya palang lilikha ng maraming masugat sa puso ko at sa buong pagkatao ko. Mga sukat na nalataktak at hindi na maaral gagaling. Mula pagkabata, mula nang dumating siya sa bahay, wala na siyang ginawa kundi agawin ang lahat ng sa akin. Ang pagmamahal ni Mommy. Sumunod ay ang mga laruan ko. Hinihiram niya pero hindi na sinusoli. At kapag hiningi kong pilit, isusoli niya pero sira na. Sinisira niya. Kahit ang mga paborito kong damit, sinusuot niya ng walang paalam at sinisita niya kapag hinihingi ko. Kahit ang masasarap na pagkain, gusto niya kanya lang. Palagi niya akong inuubusan. Sabi ni Mommy, wag ko na raw patulan. Unawain ko na lang daw dahil baka magalit si Tito Andy kapag inaway kong anak nito. Ayoko ng gulo kaya sumusunod ako kay Mommy pero masyado niya ako inubuso. Wala siyang kasiyahan. Dahil hanggang sa paglaki namin ganoon pa rin siya. Dahil sa huli hindi lang laruan at damit ang inagaw niya sa akin. Nang matuto ko magmahal, pati ang lalaking gusto ko ay inakit niya at inagaw. Si Jason, my best friend and my first love. Hindi niya alam na mahal ko siya pero nalaman ng stepsister ko. Inakit niya si Jason. Lantarang ipinamukha sa akin na kaya niyang kunin ang lalaking una kong minahal. Tiniis ko ang sakit. Pinamanhid ko ang aking puso. Baka hindi si Jason ang lalaking para sa akin. Akala ko magtatagal na sila pero na makilala ko si Andrew at nanligaw sa akin nakipag-break siya kay Jason at sa huli, minsan pa niyang naagaw sa akin ang lalaking akala ko papalit sa una kong minahal. At ngayon, ang pinakahuli, si Brian. Brian is my dream man. Taglay niya niyang lahat ng katangian hanap ko sa isang lalaki. Siya na talaga ang kabuuan ng pangarap ko at ramgo ko na mahal din niya ako. Pero natatakot ako na baka kapag nakita siya ng stepsister ko, maulit ang lahat.
Pinilit kong ilihim sa kanya na may bago kong pag-ibig. Hindi ko pinapapunta sa bahay si Brian. Sa labas na buo ang aming relasyon, pero walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw na salubong namin ng stepsister ko habang namamasyal kami sa mall. At sa unang pagtatama pa lang ng kanilang mga mata, sa unang iting inyukol nila sa isa't isa, kinabahan na ako. Baka ito na naman ang simula ng aking kabiguan. At hindi nga ako nagkamali ng hinala. Kahapon nakita ko silang dalawa. Magkahawa kami na namamasyal sa mall, naglalambingan. Lingid sa aking kaalaman, gumawa pala ng paraan ng magaling kong stepsister para makontak si Brian. At si Brian, agad siyang natukso. Mahina pala siya. Madaling madarang at hindi ganoon kalalim ang pag-ibig niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang si PJ matapos mabasa ang huling talata sa hawak na diary. That's why she is crying na makasakay ko siya noon sa MRT. Kaya pala kahit nasa karamihan ng tao hindi niya mapigilang umiyak. She was hurting. Pero kahit na broken hearted siya ng mga panahong yon, ang lakas pa rin niyang manampal ha. Natatawang nasalat ng binata ang pisnging na sampal na dalagang iyon noon. Pakiwari ni PJ parang kahapon lang naganap yun. Pakiramdam niya namamanid pa rin ang kanyang pisngi. Damn! Nababalo na ba talaga ako? Ikakasal na ako, bakit ay pa rin mawala ang pag-asam sa puso ko na muli ko siyang makikita? Kung sana'y posible nga, kapag nakita ko siya, kapag nagkaroon kami ng relasyon, kahit na sumingit sa gitna namin ng salbahan niyang stepsister, hindi ko yun papatulan na kagaya ng mga lalaking kanyang minahal na naging mahina sa tukso. Hindi ko siya sasaktan, hindi ko siya paiiyakin. Paliligayahin ko lamang siya sa abot na makakaya ko. Pero imposible nga, kaya hanggang sa ganito na lamang siguro ko. Pabuntong hiningang ibinalik na ni PJ sa drawer ang dryer ni Kirsten Daniel. Kisses, kisses. Nakaukit na yata talaga sa puso kong pangalan mo. How can I forget you? Kahit na hindi ko matanda ng itsura mo, hindi ko naman makalimutan ang mahiwagang damdamin na dama ko sa mga sandaling iyon. Sige na naman no, samahan mo na ako magpunta kay Zandra. Darating kasi mga klase namin sa high school at bibigyan nila ako ng parang farewell party sa pagiging dalaga ko at gusto ka nila makilala. Isa pa, I'm sorry Jenny, may meeting ulit ako mamayang gabi. PJ naman. And right now may meeting ako kaya bye na muna. Ano ka ba naman? Bye. Ngunit busy to nang naulinigan ni Jenny mula sa kabilang linya. Nakakainis. Nakakainis talaga. Napadabog na lamang babae ng iba to sa sofang cellphone. Ano ba naman yan at mainit na naman ang ulo mo? Sa lalabas muna sa kusina si Alice. Automatikong humagkes ang matalim na tingin ni Jenny sa stepmother. Pwede ba wag kang magtatanong? Pagkuway angil ito. Jenny, ano ba naman ang masama kung magtanong ako at tumahimik ka nga? Wala ka nang naitutulong at nagagawa maganda sa buhay ko. Pakailamera ka pa. Jenny, bakit? Hindi ba totoo naman? Matagal nang patay ang daddy ko at 5 taon na rin mula na maglaya sa magaling mong anak at tawanan ng pakialam sa'yo. Pero hanggang ngayon nagsisiksik ka pa rin dito sa poder ko. Jenny, anak, saan naman ako pupunta kung aalis ako rito sa bahay mo? Matagal nang naremata ang bahay at lupa ko na naisanla bago namatay ang daddy mo. Dahil sa pagkakaroon niya ng cancer, kaya wala talaga ako mapupuntahan. Isa pa, ikaw na lang talaga ang pamilya ko dito sa lungsod at yun na nga eh. Ako na lang tinuturing mong pamilya dito sa lungsod. So bakit di ka umuwi sa mga kamag-anakan mo sa Davao? My God! Hindi naman talaga kita kadugo ah. At patay ng daddy ko na naging dahilan kaya nagmukha tayong isang pamilya. So bakit ka pa nagsusumiksik dito? Jenny, akala ko ba inang turing mo sa akin at hindi ko naman talaga kailangan ng isang ina. Pilit lang kitang tinanggap doon dahil kay daddy. Isa pa, buhay pa naman ang anak mong si Kisses ha. Isa na siyang sikat na fashion model kaya bakit hindi ka na lang magpunta sa kanya at sa kanya ka sumiksik? Sa tingin ko mayaman na talaga siya at baka may maganda sa bahay at sasakyan. Tiyak na kapag nagpunta ka sa kanya, hindi ka naman niya matitiis dahil talaga naman kayo mag-ina. Sa palagay mo ba, may mukha pa akong ihaharap sa anak ko na napapabayaan ko noon dahil sa inyong mag-ama? Nakalimutan mo na ba na kaya siya naglayas ay dahil mas pinili kong kampihan ka ng awayin kanya dahil kay Brian? Ganon. So sumbatan na to ha? Lalong tumaas ang tinig ni Jenny at nanisik pa ang mga mata. Hindi naman sa ganon, kaya lang, tama na. Mainit na nga ang ulo ko dahil sa project na yon. Dadagdag ka pa? Kung hindi sa nalalapit kong kasal kay PJ at kailangan ko ng kahit isang kamag-anak na maghatid sa akin sa altar, baka naitapon ko na sa baba ang mga damit at gamit mo dahil sa pinagsasabi mo at bakit hindi mo gawin, Jenny? Ha? Gulat na napalingon sa pinto ang babae. Kirsten Daniel? Maging si Alice nagulat ng malingonan kung sino nakatayo sa pinto. Anak, nagbalik ka na? Umuwi ka na at hanggang ngayon ba ipagtatanggol mo ang babaeng yan, mommy? Humagkes ang matalim niyang tingin sa ina. At hindi ko inaasahan na ganitong tagpo masasaksen ko. Ngayong ipinasya kong hanapin ka, mommy. Kaswal lang na wika ni Kisses.
Munti mang damdamin ay walang mababakas sa bukas ng kanyang mukha. Anak, akala ko dahil pilit mo inaagaw sa akin ang atensyon at pagmamahal ng mami ko noon, aalagaan na talagang ituturing mo siyang kapamilya. Pero natong nasaksiyan at narinig ko, minamaltrato mo pala ng ganitong nanay ko, ha? Naging matiim ang titig ng dalaga sa stepsister. Anak, hindi naman kisses. Habang si Jenny tila na estatwa na sa kinatatayuan at sa ilang sandali hindi pa rin makapag-react sa biglang pagbabalik ng dalaga. Ano, Jenny? Muli siyang bumaling sa babae. Bakit ayaw mong sumagot? Ganyan ka ba talaga? Matapos mong maagaw sa akin ng mga bagay na gusto ko mula pa noon. Kapag sawa ka na, sisirain mo na at itatapon? Mula sa mga laruan at damit hanggang sa mga lalaki na gustuhan ko. Inagaw mo at kapag nakuha mo na, you'll drop them like a hot potato, ha? Ngayon, ang pinakahuling inagaw mo sa akin, ang mommy ko. Aba, kasalanan ko ba kukumpini ng mga lalaking gusto mo noon? Pilit nang hinamig ni Jenny ang sarili. Saka tinaas ang noo at nakipagsuntukan ng titig sa bawat para ipakitang hindi ito nasisilong sa kanya. At yung nanay mo? Hindi ko sinabi sa niya noon ako ang kampihan niya. Ano magagawa ko kung akong pinili niya? Isa pa, bakit ka naman niya kakampihan? Gayong bukod sa nagsiselos ka lang naman dahil agaw ako sa ni Brian? Pilit mo pang pinagbibintang ng daddy ko na tinangka kanyang halayin? Dahil yun ang totoo. Kayong mag-ama, wala na kayong ginawa noon kundi ang sirain ng buhay ko. Ikaw mga agaw, ang tatay mo pervert maniac na gusto ako maisahan. At ito namang nanay ko, bulag sa pag-ibig sa tatay mo. Well anyway, it's all the things from the past. Nangyari ng lahat ng yun at ayoko na makipagtalo sa'yo. Kayo mommy, sasama ba kayo sa akin ngayon? O mananatili kayo sa poder ng babaeng yan? Bumaling siya sa ina na hindi pa rin makapagsalita. Ha? Ito ang una't huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo, mommy. Kapag hindi ka sumama sa akin, hindi mo na ako makikita kahit na kailan. Kapag sumama ka sa akin ngayon, kakalimutan ko ang lahat. Uunawaan ko at patatawarin ang mga naging pagkukulang mo sa akin. Kailanman ay hindi ko sinusumbat sa iyo nakaraan. Magbabagong buhay tayo. Pinilit pa ni Kesa sa patatagin ng kalooban, bahagya pa rin pumiyok ang kanyang tinig. Magiging masaya pa rin tayo, mommy. Kesas anak. Anak, gusto talaga kita makasama. Gusto ko humingi ng tawad sa'yo dahil sa mga naging pagkukulang ko sa'yo noon, kaya lang, nahihiya ako sa'yo at let's go, mommy. Mabuhay tayong masaya. I will take good care of you. Anak, nahihiya ako sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Kalimutan mo ng lahat ng yun. Sumama ka na sa kanya. Biglang sabat ni Jenny na napapangawi sa nasaksiyang drama na mag-ina. After all, kapag nakasal na naman kami ni PJ, talagang di na kita kailangan. Sigurado maraming katulong sa malaking bahay ng mayaman at gwapo kong asawa. Baka maging pabigat ka lang. Sa akin, Jenny. Mommy, halika na. Napaiyak na lamang si Alice. Anak, patawad. Mommy, ikakasal pa lang ate Jenny mo. Nangako ko sa pundo ni Tito Andy mo na aalagaan ko ang kanyang nag-iisang anak kahit ano mangyari. Hindi ko siya pababayaan. Nakakabisit ka talaga, Tita Alice. Masyado ka madrama. Pero gustong gusto ko na tumanggi sa pagyayaya ng anak mo. Nangangahulugan lang yan hanggang sa huli. Talo ko siya sa lahat ng bagay. O, narinig mo ang sinabi ng nanay mo? Hindi siya sasama sa'yo. Mananatili siya sa tabi ko hanggang sa ikasal na ako sa mayaman kong boyfriend. So you better get lost. Talo ka. Wala ka pa ring magagawa. Akin ang lahat ng sayo. Naikim na lang ni Kesas ang kamao. Okay. Pag ko ay napabuntong hininga na lamang siya. Ikaw ang pumili niyan, mommy. Bahala ka. Kaswal na muli ang kanyang hibig na magsalita. Wala tayong sisihan at ikaw, Jenny. This is not the end. Marami pang pagkakataon para sa ating dalawa. Parang gulong ng buhay, paikot-ikot. Anyway, just hold your breath at kumapit ka na mahigpit sa mga paniwala mo. Baka isang araw magising ka na lang na ang lahat para na sa'yo, nasa akin na. Ha! Hindi mangyayari yun, Keses. Not me. Bahala ka. Basta't binigyan na kita ng babala, I have to go. Bahala ka na sa nanay ko. Magsama kayo hanggat gusto ninyo. Pagkawi ka niyon, tumalikod na siya at nilisan ng lugar na iyon. Tinagisan niyang puso't pamamanhid ang sarili para hindi na maramdaman ang sakit ng pagtanggi ng kanyang ina na sumama sa kanya. Thanks for the dinner, Mr. Bueno. Nakangiting tumayo si PJ at nilahad ang palad sa may edad na lalaki. Oh, it's my pleasure having dinner with you. Anyway, congratulations nga pala sa nalalapit mong kasal, ha? Yes. Thank you anyway. Dadalo kayo, ha? Kahit na tila sukal sa kanyang kalooban na babanggit sa nalalapit niyang kasal, kailangan ng binata na maging natural sa mga kausap. Wala namang alam ang mga ito sa tunay niyang saloobin at sa pinagdaraanan sa mga panahong ito. But of course. Okay then, I think I have to go. Nakangiti ng tuluyang nagpaalam si PJ sa kausap at tumakbang palabas ng restaurant na iyon.
Sa restaurant Del Fuego Hotel ganap ang dinner meeting nila nang kausap at nagpa-reserve siya ng isang suite sa 12th floor para magpahinga muna roon kaya dumiretso siya sa mahabang pasilyo na patungo sa elevator. Tomorrow is Sunday. May ugali si Jenny na bigla na lang sumusulpot sa kanyang buhay condo unit kaya pag wala itong alam, napasok sa office. His cellphone was off at ayaw muna niyang umuwi sa kanyang condo unit o sa kanyang bahay sa Taguig dahil mas gusto niya magpahinga ng walang istorbo. Bakit ba ganito? Habang palapit ng palapit ang araw ng kasalaman ng babaeng yon, parang lalong ayoko siya makita at makasama. O ano bang gagawin ko? Hindi maaaring ganito palaging pakiramdam ko. Kapag mag-asawa na kami, kailangan ko ng tiisin na makasama siya alang-alang sa magiging anak namin. I have to take care of her lalo na sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Noon bumukas ang pinto ng elevator na sa dulo ng pasilyo at bahagyang napatigil sa pagakpang si PJ. May isang sexy at napakagandang babae ang palabas sa bumukas sa elevator. Humakbang na ito palabas. Muling humakbang si PJ pasalubong. Isang hakbang, bahagya siyang luminga sa kasalubong. Ikalawang hakbang, muli siyang luminga dito. Ikatlong hakbang, magkatapat na sila ng magandang dalaga. Tuloy ang napatitig sa dalaga habang ito, diretso lang nakatingin sa dinaraanan at tila walang pakialam sa kanya. Pero si PJ mas nabaling ang ulo sa pangsunod ng tingin dito. And his heart is beating so fast. It is her. She is Kirsten Danielle, ang fashion model na may suot na napakagandang wedding gown na nagusto ni Jenny. Oo nga, siya nga yun. And right at that moment, nakakapagtakam biglang na-realize si PJ kung anong ibig sabihin ng love at first sight. Kirsten Danielle. She looks so beautiful in person. And she looks so innocent and classy kahit hindi kagaano kasopestikada ang kanyang ayos at pananamit. Nanatili siya nakalingon at nakasunod ang tingin sa dalaga. Wait! Biglang sigaw ng kanyang utak na makitang paliko na ito sa dulo ng pasilyo kung saan patungo naman sa lobby ng hotel. Pero hanggang tuluyan itong mawala sa kanyang paningin, hindi siya nakapagsalita. Saka lang siya nakakilos nang ma-realize yung wala na nga pala ito sa kanyang paningin. Napahakbang siya pasunod dito. I have to talk to her. Pero tila bolang naglaho ang dalaga na makarating na siya sa dulo ng pasilyo. Kahit sa panig ng lobby ng hotel, hindi niya ito matanaw. Jesus! Where is she? Ang bilis namang nawala. Saan kaya siya nagpunta? Litong napalingap siya sa paligid. Kisses, where are you? Come on, magpakita ka sa akin. Napaikot siya sa pagkakatayo sa pagnanais na makita ang kabuuan ng lugar at pag-asang muling masusulyapan lang ang dalagang hinahanap. Ngunit anino man ang hinahanap, hindi niya matanaw. Nanlalatang napabuntungan niya na lang si PJ. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Wala sa luna napasuklay sa sariling buhok ang mga daliri ng binata. I think I have to take a rest. Maghapon ako nakikipag-meeting ko kanino hanggang ngayong gabi. Masyado lang siguro ako na stress. Pumihit ng binata para tumungo na ulit sa elevator. Ay! Hey! Mabuti na lang naging maagap si PJ sa paghapit sa bewang ng babae nang mapatitig sa mukha ng babaeng bahagyang itong manasa bisig niya. Nakatingala siya. Muntik na ako ah. Thank you. Ngayong nararamdaman niya sa kanyang katawan ang mainit na singaw ng katawan nito at nalanghap ang natural na sanghaya ng isang dalaga, bigla'y parang nawalan siya ng kakayang mag-isip ng matino. Kirsten Danielle. Hey, thank you ha. Hindi ako humagi sa malayo pero okay lang kung bibitawan mo na ako. I think hindi na ako mabubuwal kung dahan-dahan mo na ako bibitawan. Then she smiled at him. Ah, oo nga pala. Saka lang tila nagising mula sa mababaw na pagkakaidlip si PJ at dahan-dahan naman tong binitawan. Sorry, hindi ko sinasadyang nabangga kita at... No, it's okay. I know it's my fault. Nagmamadali kasi ako mabalik sa suite ko kaya tumatakbo ko. I forgot my cellphone. Talaga? Naka-check-in ka rito? Yeah. May sasarili na akong fashion show mamayang gabi kaya narito ako. Anyway, sige ha. I have to go and... Wait. Ha? Kirsten Danielle, right? How did you know my name? Amused na minsan pang umiti ng matamis ng dalaga. Well, sino naman ang di nakakakilala sa isang Kirsten Danielle? An international model at paborito ng mga fashion designer, hindi lang sa bansa kundi sa ibang bansa rin. Wow! I can't believe that I'm that famous para makilala ng isang mukhang big time na kagaya mo. Hey, I'm not that big time and Paul Jake Del Fuego, right? PJ naman ang nagulat. Kilala mo rin ako? Oo naman, your family owns this hotel, right? And also madalas ako makabasa ng mga article tungkol sa Del Fuego man. Well, of course, I've read one or two about you. Sportsman and a businessman and also your bachelor day will soon end. Nanonood jo ang kistap ng mga mata ni Keses nang tumitig sa kanya. Ha? Sabihin pa'y napamaang na lang ang binata. Tapos nalasing na sasabihin niya sa napakagandang dalaga na to, ang sabihing ikakasal na siya.
Actually, I'm not decided sa pagpapakasal na yon at decided to the point na nakabandera ng mga society pages sa mga broadsheet at social magazines ang tungkol sa lalalapit mong kasal. Mas naging mapanudyo ang kislap ng mga mata nito. Anyway, I really have to go. Nagmamadali talaga ako. Excuse me ha? See you around. Pagkaway agad na tong tumalikod at tumakbang palayo. Napamaang na lang si PJ sa isip-isip niya. Hindi nga yata siya makaka-first base sa magandang modelo na umagaw sa kanyang pansin. Pinsan naman, bakit ba kinukulit mo ako kapag nag-check-in si Kirsten Daniel? Natawa na lang sa tanong ni Mark George kay Paul Jake mula sa kabilang linya. Bakit ba? Ano bang masama ron? Gusto ko lang naman malaman eh. At ikaw lang makakagawa niyon dahil ikaw ang CEO ng hotel. Bakit nga? Type mo, ganun ba? Well, what's wrong with that? Sa nagaganda lang ako ron sa tao. Isa pa may fashion show daw siya dito sa Del Fuego Hotel. Sang function room ba gaganapin? Hey, you'll get married soon, right? Huwag mo nga isalin doon ko sa kasal ko. Nababatrip lang ako. Ayan ka na naman. Hanggang ngayon ba naman na nalalapit ng araw ng kasal niyo, Jenny? Hindi mo pa rin tanggap na malapit ka matapos sa masayang araw mo bilang binata? You know very well na hindi ang pagtatapos ng Bachelor's Day kong dahilan. Kaya gusto ko magmukmok sa buhay kong to, hindi ba? Alam ko, dahil ayaw mo talaga kay Jenny. Hindi mo siya mahal, hindi mo siya type na makasama sa buong buhay mo. Eh, ikaw naman kasi, sukat binuntis mo eh. It was an accident. I am drunk that night kaya may nangyari sa amin ng babaeng yon. Bilang sekretary ko, malay ko ba naman na matagal na siyang may pinaplano sa akin. Kung hindi nga lang ba sa mga elders at sa magiging anak namin, kahit tuktukan niya pa ako ng baril o itakwil ng mga magulang ko, kapag hindi ko pinanagutan ng babaeng yon, never talaga akong papakasal sa kanya. Anyway, wag na nga natin siya pag-usapan at umiinit lang ang ulo ko. Ang inihingi ko na lang sa iyo ang pagbigyan mo. PJ, ano ka ba? Babae na nga dahil ng problema mo. Babae pa rin nasa isip mo ngayon? Isa-isa lang. Baka lalo kang sumabit niyan. Pinsan, iba naman to. Ang tindi talaga ng tama ko sa Kirsten Daniel na yon. I think I've fallen in love with her the first time that I saw her on TV. Pero lalong sumama ang tama ko na makabangga ko siya sa hallway at makita ko siya ng personal. Sige na naman. Hanapin mo sa record ang sweet na kinaroroonan niya. Opo. Hay, bahala ka kapag sumabit ka ha. Bahala ka sa buhay mo kapag nagkaroon ka na naman ng dagdag na problema. Pinsan, sa lahat naman ng problemang darating sa akin, ang isa yan ang parang masarap problemahin. Oo na, babaero ka talaga. Ikakasal ka na, hindi mo pa rin mabagong pagiging playboy mo dati ha? Oo na, tama ng sermon, okay? Hindi lang ako basta ng bababae. Ibang dating sa akin ang isang yan, okay? So help me to know her and to be with her. Bahala ka na nga. O sige, nasa suite 901 siya. Talaga? Thank you, Mark George. Tuwang-tuwa si PJ. Nang bumalik sa likod ng backstage si Kisses, dinig pa rin niyang malakas sa palakpakan ng mga tao. Congrats, Kisses! Ang galing-galing mo talaga. Bagay na bagay sa'yo kahit anong damit ang isuot mo. Masayang salubong ni Vivian, kaibigan at kapwa model niya. Thank you. Ikaw rin naman, ang gaganda rin ng mga damit na nilarampa mo, ha? Well, mas malakas pa rin ang dating ng mga damit kapag ikaw nang may suot. Oo na, ikaw talaga. O may isang set ka pa. Ako tapos na. Mauna na ako sa inyo ha. Gusto ko na lang magpahinga sa suite ko. Paalam ni Kesa sa kaibigan. Sige, pero punta ka mamaya sa party ni Mama Isabel ha. Bahala na. Titingnan ko. Matapos magbihis, lumabas na ng function room ang dalaga. Nasa na kaya siya? Kailangan may follow-up ng drama ko kanina na kunwari. Nabangga ko siya. I am running out of time. Malapit ng kasal niya kaya kailangan sa lalong madaling panahon, maisagawa ko ng mga plano ko. Kailangan... Hi! Ha? Gulat na napalingon si Kesa sa may-ari ng tiling na iyon na sumabay sa paglalakad niya sa mahabang pasilyo. Oh, PJ! Kaya ganun na lamang ang gulat niya na nakilala ang binata na ngayon lang ay iniisip niya. Hi, what are you doing here? Agad niyang nahamig ang sarili tuminto sa paghakbang para harapin ito. Well, nagtatanong-tanong kasi ako kung saan ang function room na pagdarausan ng sinabi mong fashion show na kasali ka. So here I am now, standing in front of you dahil gusto kitang makita. Ha? I mean, masyado ka nagmamadali kanina. Although kinalaman pala natin isa't isa but we are not properly introduced to each other. So I am Paul Jake Del Fuego and it's my pleasure meeting you. Sabay lahat ng palad sa kanya. Pleasure meeting. Ha? Okay. Tuluyan na napangiti si Kisses. I am Kirsten Daniel Hidalgo and it's my pleasure to meet you too, Paul Jake. Pagkaway tinanggap niyang palad ito. Thanks. Mabilis yung ginagap ng binata at marahang pinisil. And if you want, you can just call me PJ. Only close friends and relatives call me that way. Pero mas gusto ko tawagin mo ako sa ganun. Okay lang ba sa'yo? Pagkaway isang simpatikong itim pinagkalob dito sa kanya.
Oh, really? Well, PJ, that's what I will call from you from now on. Saka pa simple niyang hinilang kamay na tila nakalimutan na yata nitong bitawan. Thanks. Anyway, bakit umalis ka na sa function room? Tapos na bang fashion show ninyo? Actually, hindi pa pero tapos na ako sa number ko kaya gusto ko na muna sana magpahangin. How about a cup of coffee with me? Mas naging simpatiko ang ngiti sa mga labi ni PJ sa pagkakataong yon. Ha? Diyan lang sa coffee shop ng hotel. Sige na naman, I just want to know you better. Kung makakapagkwentuhan tayo habang nagkakape. Ganon? Okay ka ha. Pasimple kang manghingi ng date. Oh, forget it. Anyway, gusto ko nga rin magkape, so let's go? Nakangiti nang sumabay siya sa paglalakad ng binata patungo sa coffee shop ng hotel. Mukhang di naman yata ako mahirapang dikitan siya. Mukhang siya lang kusang papasok sa patibong ko. Siya ang kusang naghahanap at lumalapit sa akin. And what was that look in his eyes? Mula pa kanina nagkabangga kami sa pasilyo, I have this feeling that he is flirting with me. Hindi kailangan ng sobrang effort para akitin siya. And to think na ikakasana sila na Jenny. Totoo nga kaya ang chismis na shotgun wedding lang magaganap na kasalan sa pagitan nila? Oh, if that's the case, kawawa ka naman pala. You would stoop down to that level para lang maabot ang mga pangarap mong makamtan ng lahat na magagandang bagay sa mundong to, ha? But what will you do now? I am here. Ako naman ang aagaw sa magandang bagay na nasa iyo. Lalo siyang napangiti sa isiping yon. Saka pa simpleng sinulya pa ng kasabay na si PJ. At ang pinakampalagang pag-aari mo, naagawin ko yung lalaking ito. Not bad. He's really handsome. And he is a rich man. Kahit sinong babae maaakit sa kanya. At hindi rin naman ako naiiba sa kanila. Hindi naman ako manhid na no? I think I really like him. But I will make sure that I will not fall for him seriously. Mahirap na, baka ako naman masaktan. I should not let my guard down. Sa maikling oras na nakasalo niya ito sa pagkakapit pakikipagkwentuhan, she found herself very fond of him. But how can she do that? Paul Jake Del Fuego is not just a handsome and rich guy. He is also a real gentleman. Soft-spoken, hindi bastos magsalita. Mabiro man, di naman gumagamit ng mga rain jokes. Talaga? Iniaalok mo sa akin magbakasyon sa rest house mo sa Tagaytay? Yeah, kung gusto mo, we're friends now, aren't we? That's why I'd offer you my rest house to stay. Anyway, hindi ba't sinabi mo na huling show mo na kanina at hindi ka na makupimula ng mga bagong kontrata? Dahil gusto mo magbakasyon, mag-unwind. So I'll offer you my rest house there para wala ka nang intindihing o ano man. And don't worry, wala kang babayaran kahit ano. And it's for free. Akin talagang rest house na yan. It's my pleasure having you as my guest. Well, that sounds really good, ha? Pero bigla naman ako nag-alala. Saan? You're getting married soon, right? Baka malaman ng fiancé mo na may pinatuloy kang babae na bisita sa rest house mo. Baka ako nung isipin. Ha? Halatang nabigla si Paul Jake sa sinabi niya. Well, hindi ko binigyan ng anumang mali siyang alok mo pero mahirap na. Ayoko mapagsilosa, no? Well, hindi naman niya alam na may rest house ako sa Tagaytay. Isa pa, wala naman talagang mali siyang pag-alok ko sa'yo na doon ka na lang magstay. Gusto ko lang talagang lumawig ang pagkakaibigan natin. Talaga? Just in case na malaman niya, ng fiancé mo na may bisita ka sa rest house mo, kaya mo ba ako ipagtanggol kapag inaway niya ako? Ayoko yatang masabunutan, no? Oo naman. Mabilis na tugon ni PJ. Lihim na napangiti si Kisses. Talaga, ha? Mukhang wala ka talagang pakialam sa magiging damdamin ng nobya mo kapag nalaman ibang babae kang pinag-uukuran ng pansin. At sinong babae ba ang hindi magsaselos kapag ganitong sitwasyon? Dahil kahit anong pagkakailang gawin mo, hindi naman ako tanga para hindi ko maisip na gusto mo lang talaga akong i-please. Pero sige, kung mapilit ka, so be it. Talagang hindi na ako mahirapan papasukin ka sa bitag ko, Paul Jake Del Fuego? O talagang ngayatang pare-pareho mga lalaki? Madaling tuksuhin, madaling akitin. Kaya kahit natutuwa ako sa kabaitan mo sa akin, I will not fall for you. Ano, payag ka na ba? Ha? Pwede bang pag-isipan ko muna to? Sige, bahala ka. But give me your number, ha? Para naman kukulitin kita sa phone na tanggapin mo ang alok ko. Ganon? Natawa na lang siya sa sinabi nito. Oo, ikaw ha, simple kang mangulit. Pero sige, I will give you my cellphone number. Yes! Lalong lumalas ang mukha ni PJ. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng kwentong The Billionaire Del Fuego, Secretly in Love. Sana patuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat! Nakaka-istorbo ba ako? Hindi naman pero hindi pa kasi ako nakakapagpasya kung tatanggapin ng alok mong hindi naman ako tumawag para kulitin ka na magbakasyon sa rest house ko. I just called to invite you for breakfast. Ha? Well, it's almost 8 in the morning pero hindi pa naman siguro late na mag-breakfast. Talaga? Narito ka na sa hotel at this early?
Actually, naka-check-in din ako rito sa hotel. Di ko lang nabanggit sa'yo kagabi. Ganun ba? Yeah, so let's have breakfast? How could I say no? Mukhang maungulit ka pag tumanggi ako. Talaga? You will eat breakfast with me? Oo nga. So wait for me there, ha? Actually, I'm here in front of your suite. What? And how did you know kung saan ako? I have my ways to find out everything kapag gusto ko talagang hanapin at alamin ng isang bagay. Ganon? Yeah. So bihis ka na and let's go down. Magsha-shower pa kasi ako eh. Okay lang ba na maghintay ka dyan sa labas? Oo naman. As long as I know na lalabas ka naman. Yeah. Okay, bye for now. Bye. Nang mawala na sa kabilang linya si PJ, hindi napigilan ni Kesses ang mapangiti. Mukhang magiging mabilis naman yata ang lahat ah. Talagang mukhang hindi ako mahihirapan sa mga plano ko. Okay then, I have to look more beautiful and sexy in his eyes now para naman di siya lugi at parang di na talaga siya makawala sa bitag ko. He had just stood there for almost a few seconds. Basta nakatitig lang si PJ kay Kisses na lumabas na ng suite ang dalaga. She is wearing that sleeveless black dress na above the knee. Hapit sa katawan ng tabas kaya mas lalo na-emphasize sa magandang hubog ng katawan nito. Mas lalong tumingkid ang kinis at puti ng dalaga dahil sa matingkad na kunin ng bestida at tila sa paningin niya nagninini ang taglay nitong aura. Jesus! Why do I have this funny feeling that I was born to admire her beauty? Hey! Ha? Napapitlag pa si PJ nang humakbang na palapit sa kanya si Kisses. Let's go? Huwag mong sabihin tatayo ka nilang dyan at tititigan ako. Aba, gutom na ako ha? Natatawa pa nitong wika. Sorry. Ang ganda mo kasi. Hindi niya napigilang sambatin ang talagang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Oh, bolero ka talaga, no? Bakit mukha ba ako ng bobola? Oo na, halika na nga. Natatawa pa rin bigla na lang kumapit sa braso niyang dalaga. Come on, I'm really hungry. Sige. Napahakbang na lang din siya pasunod dito ng humakbang na ito patungo sa elevator na nasa dulo. Habang pilit niyang iniignore ang kakaibang pakiramdam na iyon. Yun bang pakiramdam na parang napapasa siya sa simpleng pagkakadikit lang ng braso nito sa kanyang braso. But he really liked the feeling. Talaga? Payag ka na magbakasyon sa rest house ko sa Tagaytay? Oo naman. Yes. Wow. I'm really glad na pumayag ka na. So, kailan ka tiahati doon? Tatawag ako roon para makapaganda mga katiwala ko. Magpapagrocery ako ng mga pagkain para may stock sa ref. Ipapaayos ko rin ng pinakamalaking kwarto roon para... Naman, huwag ka na masyadong magahol sa pagtawag sa kanila. Kahit anong madatnan ko ron, okay lang. Sa natatawang wika ni Kisses. No, I won't allow that. Pinilit kita magbakasyon doon kaya kailangan maging convenient para sa iyong pag-i-stay mo ron. Ganon? It's my pleasure having you as my guest. Oo naman kaya, sisiguraduhin ko mag-e-enjoy ka ron. Okay, sinabi mo. So ituloy na natin ang pagbe-breakfast ha? Oo ba? Mas naging maganang pagkain ni PJ. Hindi maalis ang ngiti at mas naging masikaso pa. Habang pasulyap-sulyap ito sa dalaga. Minsan tila natutulala at napapatitig sa kanya. Sige lang, make yourself fall for me. Mas maging madali para sa akin ang lahat. Sa loob-loob ni Kisses habang ginaganti ng matamis ng ngiti ang mga titig at ngiti ng binata. Nang biglang tumunog ang cellphone ni PJ na nakalapag sa gilid ng mesa. Halatang umasim ang mukha ng binata nang mabasa nakalagay na pangalan sa caller ID at bahagyang umilap ang mga mata. Hey, you have a call. Why don't you answer it? Sige, wait lang ha. Agad nang tumayo ang binata matapos damputin ang cellphone at bahagyang lumayo sa kanya. Jenny, it's you. Of course it's you. Hindi naman lalayo si Paul Jake para sagutin ang tawag kung hindi ikaw yon. Kawawa ka naman talaga. Hindi pa man ayaw ninyang sagutin ang tawag mo. Ano pa kaya ako magiging akin ng kanyang puso? Muli niyang sinulyapan si Paul Jake. Halatang bad trip ito sa kausap. Bahagya pa nakakunot ang noo. Jenny, ano ba? Busy nga ako. Ang hirap naman sa'yo, palagi kang busy. Pati ba naman samahan mo man lang ako sa OB ko para makapag-prenatal? Hindi ka makakasama? I've told you, busy nga ako. Sinabi ko naman sa'yo, may papadala ako sa sakyan at driver dyan para siya maghatid sa'yo sa... Wag na. Wag na lang. Magtataksi na lang ako pag kuway ini-off ng babae ang cellphone. Napailing na lang ang binata at ipinamulsa na ni PJ ang cellphone at bumalik kay Kisses. Sorry ha. Medyo natagalan ako. No, it's okay. It's your fiancé, right? Nakangiting wika ng dalaga. Bahagyang natigilan ng binata. Oo, may tinatanong lang. Talaga? Baka naman hinahanap ka na. Baka may kutob siya na may kasama kang ibang babae? Kisses. Oh, wag kang magalit. I'm just joking, ha? No, I'm not mad, but I'm not guilty. Wala naman akong ginagawang masama. We're just having breakfast. Pero tila kay ilap ng ngiti sa mga labi ng binata. Well, sinabi mo eh. Pakibit balikat na lang natugon ni Kisses. Am I not really guilty?
Wala nga ba akong dapat ika-guilt? I am here with another habang aligaga si Jenny sa pagpapacheck up para matiyak ang health ng aming magiging anak. Oh, ano nga bang gagawin ko? Gayong sa simula pa lamang hindi ko na matanggap si Jenny kung bakit nakilala ko pa si Kisses. At ngayon wala na ako ibang iniisip at tinasam na makita at makasama palagi, kundi ang babaeng ito. Wow! Ang ganda pala ng rest house mo ha? Like it? Oo naman. Mukhang mag-e-enjoy talaga ako sa bakasyon kong to ah. Nasisiyang umikot ang paningin ni Kisses sa kabuuan ng marangyang sala. Yun naman ang gusto ko mangyari, Kisses. Ayaw kong pagsisiyan mo na tinanggap mo ang imbitasyon ko na dito sa rest house ko magbakasyon. Anyway, naanda na Aling Pauling ang magiging silid mo at lahat ng kailangan mo maaari mong iutos o hingin sa kanya. Yun nga palang car nasa garahe, you can use it if you want kung may gusto kong pasyalan o puntahan sa mga lugar na pasyalan. After all, ako naman na nagpumilit na huwag ka magdala ng sasakyan kaya't sinundukin sa bahay mo. Wow! Bakasyon grande talaga ako rito ha? Talaga bang wala akong babayaran na kahit ano? This is too good to be true, you know? Ano ka ba? Ang pagpahig mo pa lang na magbakasyon dito, labis-labis sa kabayaran para sa akin. Bahagya pang naging malamlam ang mga mata ni PJ na nakatitig sa kanya. Talaga? Touch naman ako. Anyway, thank you ha. You're always welcome, Kisses. So, yung kwarto sa kanan na gagamitin mo ha? Malaki yon. At kailangan ko na rin umalis. Babalik ako sa lungsod dahil marami pa akong trabahong haharapin sa office. Yeah, ingat ka ha? Yeah, thanks. Bye. Bye. He tried his very best to concentrate, to have focus. Pero kahit anong pagsusumikap ni PJ na harapin ng maayos ang mga trabahong nakatambak sa kanyang mesa, his mind was really occupied by her. Ano na kayang ginagawa niya? Gising na kaya siya? Nag-almusal na kaya siya? Kung maiisipan niyang mamasyal, wala man lang pala siya makakasama. Sayang, sana naroon ako para masamahan ko siya. Napatingin ang binata sa cellphone na nakapatong sa gilid ng mesa. Tawagan ko kaya? Pero ano naman ang sasabihin ko? Ah, bahala na nga. Sa huli, ipinasya niyang tawagan na si Kisses. Pero bago pa siya nakapag-dial, nauna na iyong tumunog. It's her. Tumatawag siya. Bakit kaya? May problema kaya sa rest house? Tila may kung anong kumistop sa loob ng kanyang dibdib dahil sa magkahalong kaba at excitement. Hello? Kisses? Yeah, it's me. Oh, I'm sorry to bother you ha. Wala lang. Share ko lang kasi sa'yo kung anong ginagawa ko at kung nasan ako. Okay lang ba? Hindi ka ba busy? Hindi ba ako nakakaistorbo? Malambing na wika ng dalaga mula sa kabilang linya. But of course not. Ano ka ba? At kailan ka naman naging istorbo sa akin? Natatawang wika ni PJ na napaayos pa ng upo sa swivel chair at bahagyang sumandal doon at pumikit. Tila musika sa kanyang pandinig ang himig ni Kisses, kaya nais niyang namnamin ang pakikinig sa bawat salitang sambitin ng dalaga. Talaga? Oo naman no. Ang totoo kanina pa nga kitang gustong tawagan para kamustahin kung okay ka lang ba dyan. Nag-aalala lang ako na baka tulog ka pa o baka may ginagawa ka. Ganon? Oo nga, so kamusta ka na? Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Well, medyo numahi lang ako pero nagbabasa ako ng dala kong books kaya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Medyo maaga rin akong gumising kaya nagpa siya ako mag-hot shower. Talaga? Yeah, medyo malamig lang ang simoy na hangin kahit mag-aalas 10 na kaya naka-jacket ako. Maginaw eh. Ganon? Sayang kung nandyan ako hindi ka giginawin. And why is that? Yayakapin mo ako. Ha? He was caught off guard. Masyadong prank kasi Kisses at minsan hindi niya napaghahandaan ng mga salita nito. Oo ba? Kung okay lang sa'yo. Kung hindi naman at baka masampal mo ko, I will just lend you my jacket to keep you warm. Pero sinikap ni PJ na maging kaswal lang. Wow! Gentleman ha? Anyway, nagsiselfie rin ako ngayon. Wanna see me? Magsasend ako sa CB mo ng picture. Gusto mo? Ha? Oo naman. Sige, para may idea ako kung ano itsura mo ngayon at kung nasan parte ka ng picnic grove. Okay, bye muna ha. Send ako ng picture sa'yo. Okay, bye. Nakangitay naghintay si PJ sa ipapadalang picture message ng dalaga. Ano nga kayang nag-iisip niya? Masyado siyang malambing makiusap sa akin. Minsan parang gusto kong isipin na nakikipag-flirting din siya. Pero kung magiging marumi ang utak ko, sa bandang huli mali pala ako. Baka maging mailap lamang siya sa akin. But just in case na type din niya ako, how can I handle her? Whether I like it or not, 1 month from now ikakasal na kami ni Jenny. Kaya bakit ba hihinayan kung matulog at makulong ako sa kanya ng ganito? Ang mga salo binitisiping iyon ang nagpaputol sa sunod-sunod na pagtunog ng alerto ng kanyang cellphone. Dumating na nga sa kanya ang picture message na ipinadala ni Kisses. Ang ganda niya. Lahat ng larawang pinadala niya ay ang gaganda ng kanyang kuha. Kaya sa lumipas sa ilang sandali, nalibang siya habang nakangiting isang-isang tinitingnan ang mga larawang pinapadala ng dalaga.
Maya-maya, muli niyang tinawagan si Kisses. Did you receive it all? Oo naman. Ang gaganda ng kuha mo May remembrance na ako mula sa'yo. Hey, don't keep it for too long. Pinakita ko lang sa'yo mga kuha ko pero hindi advisable na ingatan mo mga yan. Ano? At bakit naman? Dahil baka makita yan ng fiancé mo. Yari ako. Ayoko naman na may bigla na lang sasamunod sa akin, no? Kapag nagkataon wala man lang akong kalaban-laban. Kumunot ang noon ni Paul Jake at parang gustong uminit ang kanyang ulo dahil siningit na naman ng dalaga ang tungkol kay Jenny. Hey you! You have nothing to worry, okay? I never allow anyone to touch my cellphone. Kahit na lang ang babaeng pakakasalan ko, hindi ko papayag na mahawakan man lang ang cellphone ko. That's my private property. Galit ka ba? Nagbibiro lang naman ako No, I'm not mad at you. Bahagya naman bumaba ang tili ng binata. Sinasabi ko lang sa'yo na walang pwedeng makialam na cellphone ko, kaya wala kang dapat ipag-aralan na baka may biglang sumabunot sa'yo. Ganon? Okay, I will believe in you. Anyway, I have to go. Magla-lunch na ako sa naraanan kong restaurant Mukhang masarap ang bulalo rito Kahit paano gaganaan akong kumain kahit na wala akong kasalo. Oo naman. Sana nariyan talaga ako. Anyway, alam mo bang kayang takbo ng 2 oras ang kotse ko mula rito sa lungsod hanggang dyan sa Tagaytay? Lalo na kung walang traffic. And so? Well, pwede akong sumagat dyan mamayang hapon to have dinner with you. How about that, Ha? Pupunta ka rito? Oo naman kung okay lang sa'yo. Kahit naman dyan ka nakatira sa rest house ko, ayoko naman maging istorbo sa'yo kung sakali. Hey, hindi ka maging istorbo, okay? In fact, okay nga yun sa akin dahil may makakasalo ako sa dinner. Kaya lang masyado ka namang mapapagod at gagabahin sa biyahe. Anong ginagawa ng maraming kwarto sa rest house ko? Diyan na lang ako matutulog. Ha? Joke lang. Huwag kang magpanik. Hindi ako matutulog dyan habang nariyan ka at... No, it's okay na matulog ka rito, no? Bahay mo kaya to. Saka ang saya nga nun may makakakwentuhan ako. May makakasalo pa ako. Talaga? Oo naman. Naisip ko lang bigla na mas maganda kung magpapaluto na lang ako ng masarap na ulam kay Aling Poling para may mapagsaluhan tayo. Or better yet, ako na lang magluluto para matesting ko naman ang cooking skills ko. How about that, Talaga? Okay lang sa'yo na dyan ako matulog? Oo naman. Ano ka ba? Bahay mo to. So, it's a deal? Darating ka for dinner, Sure. Hindi man naman ni PJ kung saan pa ilalagay ang sobrang kaligayahang nadarama. Ang mga sandaling iyon. Then goodbye for now. Okay, bye. Have a happy day sa pamamasyal, Sure. And thanks. Ingat ka sa pagdadrive mamaya. Nawala na sa kabilang linya si Kisses. Ang saya-saya ko naman. Makakasalo ko siya mamaya sa dinner. Kailangan matapos ko ng mga trabaho ko rito na maaga. At sana hindi traffic sa XLEX. Nangingiting lalo pang sanandal ni PJ ang likod sa swivel chair habang nakapikit. Mukhang nasa alapaap ang pinsan ko Ha? Gulat siyang napaayos ng upo. Mark George, why are you here? Well, napadaan lang. Mangungumusta. At nasurpresa ako sa nakita ko Tatawa-tawang na upo ang lalaki sa silyang nasa harapan. Oh, bakit naman? Paded man niyang tanong na hinagilap na ang sign pen at paling pinamahan ng mga papeles sa kanya mesa. Nagtatanong ka pa? At ano yung nakita ko na nakangiti ka habang nakapikit? At ano mo nangangarap? O nilalaro ka ng Anghel de la Guardia mo, Ano ka ba? Wala yun. Wala ka dyan. FYI, kanina pa rin ako nakatayo dyan sa pinto. Pero dahil sa sobrang busy mo sa pakipag-usap sa cellphone, hindi mo ako napansin. Who was that, Wala. It's Kirsten Daniel, right? Shh! Huwag kang maingay. Ikaw, Talaga yatang seryoso ka sa isang yon. Ibang ngiti mo parang gusto kong kabahan. At bakit naman? Bakit ka dyan? Yung mga ngiting yan ang ngiti ng isang in love. At kinakabahan ako dahil baka hindi ka sumipot sa kasal niyo ni Jenny. Well, gusto kitang intindihan sa kung anumang nararamdaman mo ngayon. Pero gusto rin kitang paalalahanan. Walang bastardo de la Fuego, alam mo yan. Kapag nagkataon malaking gulong kakarapin mo. Kapag hindi pinigilan ng kung anumang nararamdaman mo sa babaeng yon. Hindi nakakibo si PJ. Sapul na sapul siya sa sinabi ng pinsan. Pero kahit yata anong paalalang matanggap ng binata, masyadong matindi ang dandaming umaalipin sa kanya ngayon. Parang kusa niyang salirahan ng puso at isipan sa mga posibilidad na kainat na ng kanyang nararamdaman para kay Kisses. PJ, ang aga mo naman. Nagulat pa ang dalaga na mapagbuksan siya ng hapong iyon. Binilisan ko magtrabaho sa office. Ayoko kasing abutan ng traffic sa STEX. Anyway, I have something for you. For you? A bouquet of roses? Wow! Ang gaganda nila! Thank you! Para sa akin talaga to? Nangislap ang mga mata ni Kisses. Nagniningning.
Ningning na tila lalo nagpabilis ang tibok ng puso ni PJ habang nakatitig sa dalaga. Oo naman, naisip ko kasi na baka mahilig ka sa bulaklak kaya nagdala ako. Anyway, pwede na ba akong pumasok? Of course, ikaw naman. Bahay mo to, no? Tamang-tama, nakaluto na ako. Ikaw ang nagluto? Yeah. Pagdating ko kasi kanina mula sa pamamasyal, nagpaalam sa akin si Aling Poleng at ang asawa na baka raw pwede silang lumuwas ng lungsod kahit na isang araw lang. Nanganak daw kasi ang bunso nilang anak kaya dadalaw sa ospital. Pinayagan ko na. Pero wala ka palang kasama rito at wala mag-aasikaso sa'yo. Ano ka ba? Ang laki-laki ko na. Kailangan pa ba na mag-aasikaso sa akin? Sanay ako mag-isa sa bahay, no? Wala kaya akong katulong. Isa pa marunong naman ako magluto kaya walang problema. Kahit na, alam mo naman na ayoko mapagod ka at hey, stop it, okay? Buti papahinga ka muna sa sapat ilalagay ko lang sa flower vase itong mga bulaklak. Kung gusto mong kumain na tayo, maghahanda na ako ng mesa. Talaga? Sige na nga, pahinga na ako sa sofa. Pero maya-maya na tayo mag-dinner. Kwento na lang muna tayo sa sala, ha? Sige, igagawa na lang kita ng juice, okay? Okay. Nang tumalikod na si Kisses para magtungo sa kusina, napapabuntong hiningang naupo sa naroong sofa si PJ. So, kaming dalawa lang palang narito. It is an awkward na dito kami matulog. Kaya lang kung uuwi naman ako sa lungsod, wala siyang kasama rito. Kahit na well secured ang mga lock ng bahay na ito at mataas ang padalat gate, delikado pa rin sa isang napakagandang dalaga na kagaya niya ang mapag-isa rito. So I need to sleep here para mabantayan siya. Ganun ba? Kusang napangiti si PJ sa mga isiping yon. You are just making excuses para matulog dito, PJ. Aminin mo na kasi, talaga namang gustong-gusto mo siya makasama sa isang lugar na solong-solo mo siya, hindi ba? Stop it! Gustuin ko man siya makasama at pasolo, wala naman akong iniisip na masama laban sa kanya, no? Wala akong anumang planong gawin. Maging masaya na ako sa isiping magkatabi ang salitulugan namin. Nangingiting sumandal sa sofa si PJ. Hey, bakit ka nangingiti, ha? Ha? Automatikong napadilat ang binata. Kisses, ikaw pala. Yeah, naigawa na kita ng juice. Inumin mo na habang malamig. Nakangitingin nila pag ni Kisses sa center table ang baso ng juice at tumapit sa component. Magpapatugtog ako, ha? Anong favorite music mo? Soft music na lang. Kahit ano, mas nakaka-relax yun. Okay, pareho naman pala tayo ng gustong musika. Mamaya lang umalingaw-ngaw na sa kabuuan ng sala ang isang malamyos na awitin. Ngayon, magkabilang dulo na mahabang sofa at tinanam ng magandang musika. Nanatili lamang silang tahimik. Kisses? Yes? Shall we dance? Biglang tumayo ang binata at lumapit sa kanya sabay lahat ng palad. Napangiti na lang si Kisses. Sure. Saka walang pag-alilangan tinanggap ang nakalahad nitong palad. Pagkuway marahan na silang umindak sa gitna ng sala. Magkalapat ang mga dibdib. Magkahinang ang mga mata. Nararamdaman ng tibok ng puso ng isa't isa. Nalalanghap ang hininga ng bawat isa. Kisses? Nakangiti ang anas niya habang nakatitig sa mga mata nito. I wanted to kiss you. Mas matamis ang iting pinagkaloob niya rito. Do as you please, PJ. Pagkaway kusa siyang pumikit at bahagyang iniawang ang mga labi na tinanagaan rito na gawin ng nais. And so, he did. It was just a tender kiss. Sa simula, nananansa pa kasi ang mga labi ni PJ sa paghalik sa napakalambot ng mga labi ni Kisses. Pero dahil sa walang inhibisyong pagtugon ng dalaga, maya-maya lang kusa na rin naging mapasok ang halik na pinagkakalob niya rito. Naging mapaghanap na, nagpapahiwatig na mas mapasok na pagtugon. At minsan pa hindi nabigo si PJ. Nakatanggap siya ng mas mapasok ng pagtugon mula sa dalaga. Ilang sandaling nagtagal ang halik na kanilang pinagsasaluhan. Habang di na rin napigilan ng binata, ang mga palad na naging mapasok na rin sa paggalaw sa katawan ni Kisses. Naging pangahas. Naorinigan niya pang mahinang ungol mula sa dalaga, maging ang bahagyang pag-igtad ng katawan nito. Kaya naman laling tila sinisilaban ng pakiramdam ni PJ. Parang gusto niyang mawala sa sarili. Para na siyang mababaliw sa pananabik na nag-uumalpa sa kanyang dibdib. At sa huli, sinunod niyang nasa ng katawan. Marahan siyang hinaklas ang botones ng mga suot na blouse ng dalaga. PJ! Bahagyang napasingap si Kisses nang maramdaman ang malamig na hanging dumapyo sa nahantan nitong dibdib. Shh! It's alright, baby, ha? It's alright. At iglap lang, napangkunan niyang dalaga at inihakbang patungo sa hagdan. Bakit sa ikalawang palapag gusto naghihintayin sa kanila ang malambot na kama? Kailangan bang umagabot sa ganito? Hanggang saan pa bang kaya niyang gawin? Maagaw lamang lalaking pakakasalan ng kanyang stepsister. Kailangan bang humantong pa sa tuloy ang pagpapaangkin sa lalaking ito para tuloy nitong bumitaw sa babaeng pakakasalan nito?
Mga katanungang nagsasalimbayan sa utak ni Kisses habang sinasalo na malambot na kama ang mga hubad at magayakap nilang katawan habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Ngunit anuman na masapungan niyang katanugunan, wala rin namang halaga dahil tila wala na makakapigil sa mga kapusukan na pinilalasap sa kanya ni PJ. Kung ganito kabilis na nahubad ng mga sagabal nilang saplot, tila naging malabo na sa kanyang diwa. Ang alam lang ni Kisses, bawat daanan ng mga labi ng binata, bawat bahagi ng kanyang katawan na haplusin ng binata, tila nagbabaga nitong palad. May naiiwan doong titis ng apoy na animo mitsa na agad sumisiklab. Oo nga't pinaghandaan ng kanyang isip ang kalooban, ang ganitong pagkakataon. Ang akitin si PJ at gamitin ang kanyang katawan at kagandahan para ito'y mabaliw sa kanya. Hindi rin naman inaasahan ng dalaga ang mga sariling damdamin at pakiramdam na magigising din sa kanyang dibdib. His tender kiss, his tender touches. Gusto niya lang lahat ng iyon. Gusto niya ang masarap na pakiramdam na binubuhay niya sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. And also his savage kisses, his brutal touches. Mas talong pinaralala na marahas nitong halik at tapos ang kanyang nararamdaman. And she wants more, so he gave her more. Mahinang napaigik si Kisses sa biglang salakay na mabining kirot sa kanyang hindi punong katawan. PJ, masakit. Napigilang sambitin ang kanyang mga labi. Kisses, habang napapatda naman ang binadat kusa napapatigil sa gagawin sanang marahas pang paggalaw. Hindi yata inaasahan ang bagay na yon. You are a virgin? Ako ang una. Ang mga matang pilit sang dumilat. Why? Isang matamis na ngiting pinagkalom niya sa binata sa kabila ng kirot na patuloy pa rin niyang naramdaman. Hindi mo ba inaasahan na ikaw pa lang? Dahil sa klase ng trabaho ko na-expose sa... No, it's not that. Hindi ko lang inaasahan na sa akin may pagkakaloob. PJ? Masuyong kumaplos ang palad niya sa pisngi ng binata. Hindi ko inaasahan na magagawa ko ipagkaloob sa yung bagay na matagal kong iningatan. But what can I do? Ang malakas atraksyon na darama ko para sa iyo ang nagtulak sa akin gawin ito. So move on. I'm all yours and you are mine. Pagwika niyon, kinabig niyang batok ng binata. Sinulubong ng halik ang mga labi nito at saglit lang natigilan si PJ. Nayamay nagsimula na ulit itong kumilos. Itinuloy ang nasimulan na hanggang muling bumilis ang bawat paggalaw nito. Naging marahas, waring nagagahol, naghahabol. May ngiti sa mga labi ni PJ habang nakapikit. Waring nanamnam pa ng binatang masarap na pakiramdam na atid ng malayang pag-angkin sa dalagang may ginising na kakaibang damdamin sa kanyang puso. God, I can't believe that I can be this happy by just simply making love to a woman that I like so much. And I know na hindi ko na ulit mararamdaman kung ibang babaeng pipiliin ko na makasama habang buhay. So forgive me, Jenny. Forgive me, my unborn child. At sana mapatawad din ako ng aking angkan sa gagawin kong pagtalikod sa kasal namin. I can't make it anymore. Lalo lang ako magkakasala kung pipilitin. Kung ang sarili na pakasalan ng babaeng simula pa lang, hindi ko na minahal. Pagkaway dumilat ang binata, nilinga ang katabing dalaga. Kisses? Masuyong haplos sa pisngi nito ang kanyang ginawa. Let's get married. Ha? Gulat na napadilat ang dalaga. Anong sinabi mo? Sabi ko magpakasal tayo. PJ? Why? Ayaw mo bang panagutan ko nangyari sa atin? I did not use any protection. And since this is your first time, alam kong wala ka nang ginawa para proteksyonan ang sarili mo sa mga komplikasyong idudulot ng kapusukan natin. Ayoko malagay ka sa alanganing sitwasyon. Yeah, I know, but you are getting married soon, hindi ba? Yeah, but I can call it off. PJ, pero gusto na magsisigaw sa tuwa si Kisses. Inaasahan man ng dalagang magdudulot ng kalituhan kay PJ ang mga naganap sa kanila. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis sa magiging pagpapasya nito. PJ, hindi naman ganun kadaling i-cancel ang isang kasal na isa yung kasalan na labag sa kalooban ko, Kisses. Sa simula pa lang I was confused kung dapat ko yung ituloy. Pero ngayon mas nagkaroon ako ng dahilang talikuran ng kasalang yon. I cannot live with a woman that I couldn't love. At hindi rin ako mabubuhay na malayo sa babaeng mahal ko. Sa babaeng gustong gusto ko. At ikaw yon. I love you so much, Kisses. Ikaw lang ang gusto ko makasama habang buhay. So come with me. Marry me. And I swear everything will be alright. Talaga? Yeah. So, pakakasal ka sa akin, ha? Papaano siya? Ako nang bahala sa kanya. Huwag mo na siyang intindihin. I can handle her. Sige, bahala ka. Talaga? Payag ka? Oo, because I love you too. Napapikit na lang si Kisses pagkasamit sa mga katagang yon. Why does my heart beats like this? Bakit pakiramdam ko mula sa puso mga katagang sinasambit ko sa kanya? Am I already falling for him? Saka napasiksiksi sa malapad na dibdib ng binata.
Ninamnam ang sarap na pakiramdam na mapasandig doon. Pinakinggan ng tibok ng puso nitong tila pangalang sinasambit. No, you can't do this to me, PJ. I'm pregnant. Ikaw ang ama nito at kailangan mo itong panagutan. I'm sorry, Jenny. I can't make it, and I won't make it. I will never marry a woman that I don't love. Walang hiya ka? Paano ang anak natin? Paano? I will provide everything for him. Kahit ang pangalan ko ibibigay ko sa kanya. Lalaki siyang isang dalwego at matakamtan niyang karapatan ng isang dalfuego. Pero hanggang doon lang kaya kong gawin para sa kanya. Hindi ko pwedeng pakasalan ng kanyang ina. Namumuhay kami na parang isang pamilya. No, I'm sorry. Isusumpa ka ng angkan mo sa gagawin mong yan. Nakanda ako sa lahat ng yon. Tatanggapin kong lahat ng galit nila at anumang parusa na ipagkakalam nila. Dahil sa huli, alam kong mauunawaan nila ako. No! Hysterical na wika ng babae. I'm sorry but I really have to go. Pagkuwa'y humakbang na si PJ palabas ng bahay na yon. Nang sumakay na sa kanyang kotse ang binata, sa ilang sandali natili lang siya nakaupo sa driver's seat. Tama ito. Tama lang ang ginawa ko. I cannot live with her for the rest of my life. Hindi ko siya mahal at hindi ko siya kayang mahalin. And I cannot live anymore without kisses by my side. Siya ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. At sa ilang sandali, pilit pa rin binibigyan ng katwiran na PJ ang ginawang pagpapasya. Yes, tama lang ako. Walang sino man ang pwede magdikta sa akin sa nais kong gawin. Akmang i-start ng binata makina ng sakyan. Maya-maya natigilan siya na makita ang isang kotseng huminto sa tapat ng bahay ni Jenny. It's kisses. Anong ginagawa niya rito? Anong kailangan niya kay Jenny? Gulat na gulat siya na makilala kung sino bumaba mula sa humintong sasakyan. Anong ginagawa mo rito, Kirsten Daniel? Luwaang nagtaas ng mukha sa Jenny na pilit sanang inaalaw ni Alice sa tila pagwawala nito habang umiiyak. Anak, bakit ka narito? Maging si Alice ay nagulat. Well, dumadalaw. Kaswal lang na wika ni Kisses. Tsaka baka gusto mo nang sumama sa akin, Mommy. After all, hindi naman matutuloy ang kasal ni Jenny, hindi ba? Wala ka nang iatid sa harap ng altar. Paano mong laman na hindi na matutuloy ang kasal ko? Nanlisik ang mga mata ng babae. Well, ganun kabilis ang balita. Ha? At gusto mong maniwala ko sa'yo, ha? Paano mong nalaman na hindi na matutuloy ang kasal ko? Lalo nang galaiti si Garrett ng babae. Jenny, kung nag-iisip ka, marirealize mo rin kung bakit nalaman ko agad. Remember the few last words that I've told you nung huli ako manggaling dito? I've told you that this is not the end. Marami pang pagkakataon para sa ating dalawa. Parang gulong lang ang buhay, paikot-ikot. Anyway, just hold your breath at kumapit ka na mahigpit sa mga paniwala mo. Baka isang araw magising ka na lang na ang lahat na pala ng sa iyo, nasa akin na. Pagpapaalala ni Kisses. Ha? Ano ba talagang ibig mo sabihin? Jenny, you're too slow, you know that? Anyway, kailangan kong isamang nanay ko. Kailangan ko siyang mabawi mula sa iyo. Kailangan may maghatid sa akin sa harap ng altar kapag kinasal na ako. Kay Paul Jake. Ha? So, Mom, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Okay, I will wait for you. Hindi ako pakakasal hanggat hindi ka nakakabalik sa akin. Ikaw ang gusto ko maghatid sa akin sa harap ng altar. Anak, ibig mo bang sabihin na isang dalfuego ang pakakasalan mo? Mabuti ka pa, Mommy. Nag-gets mo agad. Anyway, wag kang mag-alala, Jenny. Kung makakapagpasya ako, ibigay ka na lang kay PJ, ang anak mo at kami magpapalaki sa kanya. Kapag kasal na kami, ituturing ko siyang parang tunay na anak. Lalaki siya normal na may buong pamilya. May isang nanay at isang tatay. Mamahalin ko siya. After all, anak siya ng asawa ko. Hindi ko siya pagmamalupitan. At sasabihin ko sa maging mga kapatid niya na mahalin nila ang kanilang kapatid. I will make sure na hindi siya nalaki na may masamang ugali na kagaya mo. Hindi siya magiging mang-aagaw. Hayop ka? Kung ganun, ikaw pala talagang dahilan kaya umatras sa kasal namin si PJ. Oh no, that's not true. Sinabi niya sa akin na hindi kanya minahal kahit kailan. Kaya nga naging mahina siya sa tukso nung lapitan ko siya eh. Pero sige, kung ang paniwala mo inagaw ko siyang fiancé mo, so be it. How does it feel now? Mula pagkabata, lahat ng sa akin inagaw mo, hindi ba? Mula sa mga laruan, pagkain, damit at atensyon ng mommy ko hanggang sa mga lalaki minahal ko. Lahat sila inagaw mo. Ngayon, kamusta na ang pakiramdam mo? Masarap ba? Masakit ba? Hayop ka, Kisses. Hayop kang babae ka. Sa labas ng pinto, marahas na makpampalayo ng bahay na yon si PJ. Sapat na ang kanyang mga narinig para kumulo sa galit ang kanyang dibdib. Kisses, damn you. So it's just a setup. Sinadya mong sumangga sa landas ko. Ganun ba? Para maago mo ako kay Janet pakapagiganti ka sa pang-aagaw niya sa'yo nung araw. At ako naman nahulog sa kanyang patibong. Walang pagsidla ng itkit sa dibdib ni PJ sa mga sandaling iyon.
Gaganti ako sa'yo, Kisses. Ikaw naman ang sasaktan ko. Do you think na ganun kadaling nilangin ng isang kagaya ko? Maybe I am madly in love with you at akala ko, I just found my greatest love. Pero kung kaya mo akong gamitin, gagamitin din kita. Kung nagawa mo akong paibigin ng gusto sa'yo, kaya ko rin gawin sa'yo yon. I will make you fall in love with me. Yung totoong mamahalin mo ako ng gusto, to the point na hindi mo nakakayaning mawala pa ako sa'yo. At pagkatapos nun, saka kita iiwan. Pagkaway diretsong tinungga ni PJ ang lamang alak ng basong hawak. Ilang shot pa ang kanyang ginawa hanggang makatulog na siya sa pagkakalugmok sa sofa. Masakit ang ulo ng binata na magising kinabukasan, ngunit naman pa rin niyang mas makirot na pagpintig ng kanyang puso. Bahagya pang humahapay na tinungo niya ang banyo at nag-shower. Kisses, bakit? Bakit ikaw pang minahal ko ng ganito? Bakit kailangan pa ako masaktan ng ganito? Ilang sandaling ibinabad ng binata ang sarili sa malakas na buhos ng tubig mula sa shower. Na makalabas na ng banyo si PJ, ilang beses tumunog ang kanyang cellphone, bagamat pilit sana niyang iniignora dahil sa Kisses ang tumatawag. Hello? Pero sa huli hindi rin siya nakatiis na hindi yon sagutin. Hi baby? Malambing na wika ng dalaga mula sa kabilang linya. Hi? Matabang niyang tugon. Hey, what's up? May sakit ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Wala ito. Mayang over lang ako dahil marami ako nainom sa dinulahan kong party last night. Ganon? Kaya pala, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ha? Baka naman may chikang kasama, kaya... You know you're the only woman that I love so much, hindi ba? Talaga? Anong patunay ba ang gusto mo? Baka cancel ko ng kasal namin ni Jenny, hindi ba? Oo nga. Pero mas maniniwala akong love mo kung pupunta ka rito sa Tagaytay at sasaluhan mo ako mag-lunch. Kisses may trabaho ko sa office. I know. Pero bakit kapag gusto mo pumunta rito, wala kang pakialam sa mga trabaho mo? Hindi naman sa... It's okay kung hindi ka pwede. Fine. Kung kailan man lang ako may isipang puntahan dito, bahala ka. Sige na, bye na. Kisses, wait. Ngunit wala na sa kabilang niya ang dalaga. Natitigilang napatitig si PJ sa hawak na cellphone. Maya-maya inisa dinampot na binatang susi ng kanyang kotse at lumabas ng condo unit. Pupunta niya sa Tagaytay si Kisses. Damn, I should give her the dose of her own medicine. Para naman malaman niya kung gaano kasakit ang paglaruan at gamitin. Pero bakit ganito? Parang ayoko pa rin magtampo siya sa akin. Parang ayoko pa rin magalit siya sa akin. You! PJ, I miss you pero walang pag-aalilangan naglambitin sa leeg niya ang dalaga. Bakit ngayon ka lang? 3 days kang hindi nagpunta rito ha. Ang sabi mo kanina hindi ka makakapunta dahil busy ka. Hindi na tuloy ako nakapaghanda ng lunch. Ang kasagutan sa mga tanong na iyon malalaman din ni PJ. Agad umaliwala sa mukha ni Kisses na mapagbuksan ng binata. Hi baby! Nakangiti wika niya. Kasi, but it's okay ha? Ang mahalaga narito ka na sa pagkabigla ni PJ. Mapasok na halik ang walang pakundangang pinagkalob sa kanya ng dalaga. Kaya naman napabigit na lamang siya. Kisses, I miss you too. Traidor na bulong kanyang puso. At bigla, narealize ni PJ sabik na rin talaga siya sa dalaga. Ang mga yakap to at halik, ang init ng katawan. Ang init na pagmamahal lang ngayon ay ibang puso na namang ipinagkakalob sa kanya. Kaya ang mapasok na halik na sa nilubong nito ay kanyang tinugon. Hanggang minsan pa malambot silang humantong habang maghihintay sa kanilang mga hubad na katawan. At minsan pa'y nadama ni PJ ang walang kaholiplip na kaligayahan sa simpleng pag-angkin lamang sa nagpapaubayang kagandahan ni Kisses. It's been 1 month pa na nang umatras si PJ sa kasal nila ni Jenny. At ngayon inaani niya ang galit ng mga elders na halos itakwil na siya. How dare you, PJ? Malaking kahiyan ang binigay mo sa ating angkan. Galit na wika nitong si Jeffrey. Lolo, naging totoo lang ako sa sarili ko. Damn it, PJ. Sa ginawa mong to, sa palagay mo, hindi ko gagayahin ng mga pinsan mo? Mataas din ang tinig ni Henry. May sarili silang isip. Nasa kanila na ako anong gagawin nila sa buhay nila. Pero para sa akin, walang mali sa ginawa ko. Naging totoo lang ako sa sarili ko. Hindi ko kayang mahalin si Jenny pero mamahalin kong anak namin kapag naisilang na. Kung papayag siya, ampunin kong bata. Kay daling sabihin, sa palagay mo papayag siya? It's up to her kung papayag siya o hindi. At nasa inyo na kung parusa ang bibigyan niyo sa akin. Tatanggapin ko to unawain. Kung ganon, vacate your post as the CEO of Del Fuego Shipping Lines. Andre Almonte? I will, Lolo Henry. Good. At kung ano pa magiging pasyon namin sa ginawa mo, pag-uusapin pa namin ang ibang lolo ninyo. I will wait for your decision. Nang lisanin ni PJ ang lugar na iyon, magandang kanyang kalooban sa kabila ng parusang natanggap. This is the first time na may gumawa ng ginawa ko. Pero maliban sa pagtanggal nila sa akin sa pwesto bilang CEO, alam kong may papangkaparusang igagawad sa akin ng mga elders. Hindi pa lang sila makapagpasya kung ano iyon. Pero nakahanda ako. I have my own money now.
I can live my own life. Pero si Kisses hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. When is the right time to leave her? Kailan ko ba matitiyak na mahal niya ako bago ko siya iwan? Pero sa tuwing may isip ni PJ ang bagay na yon, tila may paru-parong lilipad-lipad sa kanyang sikmura. His heart always skipped a bit. Nang magbalik na sa kanyang opisina ang binata, sinimulan niyang iligpit ang mga gamit sa kanyang mesa para tuluyang ibakante ang lugar. I love being the CEO of this company pero hindi na ako kailangan dito ngayon. So I have to leave this place. Maya-mayang natigilan sa binata na mapansin ang isa sa mga gamit na ililigpit. Kahit sa ang kumpanya ko malalagay, lagi ko itong dala. Nangingiting muli niyang binasa ang mga iyon. PJ, oh baby, I love you. I love you. She began to move on top of him. Habang nakapikit ng mga matang dalaga, nawaring ninanamnam ang mga kiliti at sensasyong pinagsaluhan nila sa bawat paggalaw ng katawan nito sa ibabaw niya. Kisses, I love you too. Habang parang balo naman salbes ni Julius sa bawat pagtatagpo at paglayo ng mga katawan. Ang malalim na gabi ayaw pa rin nilang patulugin. Ang mga yakap at halip na kanilang pinagsasaluhan. Gayun din ang mainit na pag-angkin sa isa't isa tila walang katapusan. PJ, Kisses, oh God, that was really great. Kasabay ng marahas na mga ungol na yon, sa wakas muli na narating ang dako pa roon. Kapwa kumikinig ang mga katawan na nagyakap sila, kapwa pagod at humihingal, parehong-parehong nakapagkit sa mga ngiti, ang labi ng isa't isa. Ilang sandali pang lumipas sa wakas, unti-unti na nilang nahahamig ang sarili habang magkayakap na nakatulog at ang mga tagpong ina nagiging dahilan ni PJ para hindi na maisagawa ang katuparan ng tunay plano sa relasyon nila ng dalaga. Ang italampak sa mukha nito na tinatapos ng relasyon ni iyon. Pakanta-kanta pa si Kisses habang naghahanda ng agahan nila. Ang saya-saya niya. Mukhang good mood ah. Sirain ko kayang mood niya by just telling her na break na kami, na hindi na matutuloy ang alokong kasal. Napabuntuhan niya lamang si PJ sa isiping iyon. Pero kapag ginawa ko yon, kapag sinabi ko yon, she will surely get mad at baka mag-alsa balutan agad pabalik sa lungsod. At sa karakter ng babaeng ito, siguradong sobrang galit ang mararamdaman niya para sa akin. Baka isumpa niya ako. Baka hindi na nga ako makalapit sa kanya. Babe, you want some coffee? Biglang bumaling sa kanya nakangating dalaga. Ngiting tila malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso. Ha? Ayoko. Masyado na ako ninenervyos kaya iinom ng kape. Nakangating wika ni PJ. Oh God, bakit ba sa simpleng ngiti lamang niya sumasaya ng puso ko? She is goddamn beautiful. Kahit nakapambahay lang siya, kahit wala siyang anumang makeup, napakaganda pa rin niya sa paningin ko. So how can I leave her now? At bakit ka naman ninenervyos? Nakangiti pa rin humakbang palapit sa kanyang dalaga at walang inibisyong naupo ng paharap sa kanyang kandungan. Ha? Wala naman. Bahagyang napapitlag si PJ nang maramdaman ang init ng katawan ng dalaga. Nasabi ko lang yun. Anyway, kain na tayo. Sure. Then let's go to sleep again, ha? Ha, baby? Ikakagising lang natin ah. Pilyang napahagikik ang dalaga. Saka inilapit ang bibig sa punong tenga niya at bumulong. Of course, we're not really going to sleep. How about making love with me again? Huh? Don't you like if we'll make love again? Lalo naging mapanudyo ang himig ng dalaga. Kisses? Oops, don't try to deny it, baby. I can feel it now. Maliliit na halik sa leeg niya ang pinagkalob nito. Kisses? Napahinga na lang si PJ. It's hard. Ang pulsating. Napahinga lalong binata. Hindi talaga niya may kakailan nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. He has his heart on dahil sa simpleng pagkalong nito sa kanya. Kisses, you are really something. How can you always do that to me? Why would you always make me want you? At sa huli, hindi na rin napigilan ni PJ ang sarili. Siniil niya ng halik ang dalaga. And right there and then, he made love with her. Wala na siyang pakinam kahit na gaano pa kabango at kasarap ang aroma ng bagong lutong pagkain na nakahain sa mesa. Tired? Marahan lang tumango si PJ, bagamat nakapikit pa rin siya. Okupado naman ang kung ano nung isipin ng kanyang diwa, pero dama pa rin yan sa kanyang puso, ang ligayang nadama sa kakatapos ng nilang pagdiniig. Sorry ha, iinitin ko na lang ang pagkain mo. Dapat pinakain mo na kita, hindi ba? Napahagikik na wika ni Kisses. No, just stay. Gusto ko pa rin kitang mayakap. Ganon? Mas nabubusog akong yakap ka. Okay, sabi mo eh. Nagsiksik ang dalaga sa kanyang dibdib na magkatabi sila sa kama. Babes, pakasal na tayo ha? Next month or maybe next week. O kahit na bukas. Basta pakakasal na kita. PJ? Talaga? Totoo na yan? Kahit sa judge mo ng kaibigan ko, dinaayusin natin ang kasal sa simbahan. Babe, totoo ba yan? Yeah.
Hindi ko kaya talagang mabuhay na wala ka. I love you. Bigla ang pagpapasyang ito, Kisses. Ayoko na talagang mawala ka sa akin. Mawala na sa akin lahat, wag lamang ikaw. Even my pride, dahil mas matatanggap ko palang ginagamit mo lang ako para makaganti kay Jenny. I don't care anymore. Pero hindi talaga kita kayang pakawalan. Bulong ng puso ng binata. PJ, baka nabibigla ka lang. Napabuntong hiningang bumangon ng binata. May kinuha sa drawer na nasa tabi ng kama. Here, ilang araw na to sa akin. Iniisip ko ang pagkakataon kung kailan ko ibibigay sa'yo. And now is the right time. Ano yan? An engagement ring. Sumikdo sa kabandil bimigeses na mabuksan ang malita kahon na nilagay ni PJ sa palad ng dalaga. Akin to? Nakangating sinuot ang binata sa daliri niya ang diamond solitaire ring. It's beautiful. At bagay na bagay sa daliri mo, hindi ba? Yeah, thank you. But you really think I deserve this? And why not? I love you. You are the only woman that make me feel this happy. Pakasal ka na sa akin, ha? Yes, kung mapapatawad mo ako sa kasalanan ko sa'yo. Kasalanan? What was that? In the beginning, you are the target. Dahil ikaw ang fiancé ni Jenny. Your stepsister? Alam mo? Yup, I know that. Naginamit pa lang ako para makaganti kay Jenny sa mga pangaagaw niya sa lahat ng bagay na sa'yo. Even your mother and your ex-boyfriend. PJ, at pakakasalan mo pa rin ako kahit what can I do? Ay tumigil sa pagmamahal ko, itong puso ko. PJ, so now tell me, why are you still staying with me kahit na napapakama na sa kanya na talo na siya? Kasi mahal na kita. Wala man yun sa plano ko, but how can I not love you? Manhid at ang alang babaeng hindi magmamahal sa'yo. See? Kaya bakit hindi ako magpapakatanga sa babaeng mahal na mahal ko kung mahal din niya ako? Just marry me and I will forgive you. Para na talaga sa Jenny. Talaga bang kahit na wala ka pa, ayoko na siyang pakasalan? And I will tell you something. Sa nakalipas sa isang buwan mula nang tuluyan kong talikuran ng kasal namin, may inutusan akong taong magbabantay sa kanya. Alamin ang ilan pang bagay-bagay tungkol sa kanya. And now what? Kung ano takasan niya? Ano? That baby in her womb. Posibleng hindi yun sa akin. Ano? She has a boyfriend noong sekretarya ko siya. Nalaman ng taong inutusan ko na ilang beses siyang nabuntis sa lalaking yon at ilang ulit din siya nagpa-abort. The last time that I saw him ay 3 gabi bago ang hindi sinasadyang pagkita namin sa isang club. She was devastated that night. Mukhang problemado. As his boss, sinamahan ko siyang uminom. And before I knew, nalasing na pala niya ako at nagigising ako kinabukasan na ang sabi niya may nangyari raw sa amin. At sa uli sinabi niya na buntis siya at akong ama. And the rest was history. Niya-pressure akong itakda ang kasal namin dahil sa mga elders. Ganon? Pero paano kung anak mo nga talaga ang bata? Ipinahalukay ko pang record niya sa OB na kanyang pinuntahan. She was 4 months pregnant as of now. Pero nang gabing malasing niya ako, that was only 3 months ago. So paano magiging anak kong batang yon? Totoo ba yan? Mas makakasiguro ko na hindi akin ang bata kapag nanganak na siya. Pero sa ngayon, ayoko na muna siyang problemahin. Ikaw lang ang gusto kong isipin, Kirsten Daniel. You would already know my real name? Parang di ko yata nabanggit sa'yo na 6 years ago, I saw a pretty girl crying habang nakatayo sa loob ng train at nakatayo ako sa harapan niya. I'd offer her a hanky pero hindi niya tinanggap. Biglang umuga ang train at puntik na siyang mabuwal. Hindi ko sinasadya pero sa pagnanais kong alalayan siya, sa dibdib niya ako napahawak at yun ang unang pagkakataong nasampal ako ng isang babae. Ouch! Ang sakit kaya? Then I found her diary in the MRT train. Kirsten Daniel ang pangalan nakalagay doon. Binasa ko nakalagay at nalaman ko kung bakit siya umiiyak. Because of her greedy stepsister na lahat ng sa kanya inaagaw. Ikaw yon? Yes, and it's our destiny to bump into each other bago pa kami magkakilala ni Jenny. I can't believe this. You have to believe now, babe. Dahil totoong naganap. Totoong time para sa isa't isa. Napangiti na lamang si Kisses, pero naiiyak din siya. Too good to be true. At nang yakapin siya ni PJ at salubungin ng halik ang kanyang mga labi, napapikit na lamang dalaga. That kiss was solemn, so tenderly. Sapat ang halik na yun para ma-realize niya na hindi pa naginip lang ang nagaganap. Nagkaliwanagan na sila ng kanilang secret sa bawat isa. Natuloy din ang kasal ni PJ at Kisses. Nalaman na rin ng mga elders ang ginawang panloloko ni Jenny ngayon bilang manager ulit. Si PJ ng kanilang business, kahit naman di siya mag-manage ng Del Fuego Shipping Company Airlines at iba pang business, may sarili pa rin siyang empire. Naging masaya ang kanilang pagsasama na mag-asawa. Nagkita man sila ng maling pagkakataon noon, nagkita ulit sila sa tamang pagkakataon. Huwag maging selfish sa kapwa o sa taong nasa paligid mo, lalo na kung kapamilya at pinsan, nagdudulot ito ng hindi maganda. What if gumante? Mas masakit. Huwag tularan sa Jenny.
Mas masarap pamuhay ng walang naapakan tao. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay ng The Billionaire del Fuego, Secret in Love. Sana'y patuloy niyong subaybay ng susunod pang mga upload. Maraming salamat.